Bilisan nyo, maliliit na kayo. Nandyan na si Tatay Boy. Sigaw ni Manuela sa tatlong bata. Triplets ang mga ito. Biglang lumabas sa silid ang tatlo at tumakbo papunta kay Manuela. Baon ko po, Mamu, sabi ni Martin, ang panganay sa triplets. Dagdagan mo po ng 20, Mamu, kasi bibili po ako ng ice cream mamaya. Wika ni Marcus, ang pangalawa sa triplets. Bibili ng ice cream? Baka ibibili mo ng ice cream si Ashley. Crush mo yun eh. Tudyo naman ang bunso sa triplets na si Marlo. Tama na, wag na kayong magtalo. Ayan ang baon nyo, 50, tapos itong dagdag na 50. Kayo na bahala maghati, okay? Mamayang lunch sabay kayong kumain, walang mag-aaway. Mag-aral ng mabuti. Makikinig kay teacher at huwag umuwi ng madungis at marumi. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mamu. Sabay-sabay na wika ng triplets at kinuha ang bigay niyang baon. Mag-iingat ha, magpasaway. Sige na, kiss na sa Mamu. Yumuko si Manuela at sabay-sabay na humalik ang tatlo sa kanya. Bye, Mamu! At tumakbo na ang tatlo palabas. Hindi niya anak ang triplets. Anak ang mga ito ng kanyang pinsan na lumaki na sa kanila. Parang kapatid na niya ang pinsan niyang yon. Naulila ito sa magulang kaya bata pa lang ay sa kanila na lumaki at tumira. Namatay ang pinsan niya sa panganganak sa triplets kaya naman sa kanya naiwan ng mga bata. Wala man lang detalyeng iniwan ang pinsan kung sino ang tatay ng mga bata. Pagka-uwi nito galing bakasyon, tulala na ito. At after 3 months, nagdeklarang buntis na. Sa edad ni Manuela na 29 ay maaga siyang nagkaroon ng responsibilidad. Pero mahal niya ang triplets, parang anak na ang turing niya sa mga ito. Maya-maya ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Napabuntong hininga si Manuela. May ideya na siya kung sino na naman yun. Hindi pa talaga siya titigilan ng mga ito. Ano na naman? Bungad agad niya sa lalaking nakangisi. Maaga pa'y bad trip na agad siya. We have a new proposal, Miss Manuela. Bibili namin ang farm nyo at doble na ang presyo. Plus, magbibigay pa kami ng bahay kahit sang lugar na lipatan mo. Kahit anong bahay na gusto mo, ibibigay namin. Anang attorney sa kanya. Ito ang attorney ng Primeland na gustong bilhin ang farm niya. Gustong bilhin ng mga ito ang malaking lupa na yon dahil maganda ang lokasyon. Nasa bandang Batangas yun, kung saan marami ang dinidevelop. Ang mga katabing lupa kasi nila ay nabili ng mga to. Nakitaan ng potensyal ng lupain nila kaya nagka-interest na bilhin ng Prime. Malaking eco-resort daw ang itatayo doon. Sakto na nasa gitna sila kaya maganda raw ang pwesto. Kahit triple pa po ang presyo nyo, attorney, hindi ko po ibebenta ang lupa ng mga ninuno ko. Pamana po ito ng lolo ko sa amin. Hindi lang to basta lupa. Ito po ay aming tahanan. Maraming alaala dito sa lupang to. Kaya no. It's a no. Ilang beses na siyang tumanggi sa mga ito, pero makulit. Halos buwan-buwan ay napunta doon si attorney para kumbinsihin siya. Please reconsider our offer, Miss Dancing. Makakatulong to sa mga bata para sa future nila. O baka sa future ng company nyo. Sisirain nyo lang ang lupa namin dito. At saka hindi pa kami naghihikahos. Bumibenta pa ang farm namin. Nakakakain pa kami at kaya pa nitong pag-aralin ng triplets. Mawalang galang na po, attorney, pero marami pa po akong gagawin. Makakaalis ka na po. Bye. Agad niyang isinara ang pinto. Walang panahon si Manuela para sa mga ito. Karugtong na ng buhay niya ang kanilang alagang mga baboy, ang kanilang mga manok at mga kambing. Mahalaga yun sa kanya. Ang kanyang tanim na dragon fruit at mga kakao ay nakakatulong din sa kanila. May mga iilan siyang tauhan sa farm na tumutulong sa kanya na mapalago ito. Farming din ang hanap buhay ng mga tauhan niya. Paano ang mga ito kung ibebenta niya ang farm niya? Maayos naman ang kita ni Manuela sa farm at gusto niya ang kanilang payak at simpleng pamumuhay. Kaya walang dahilan para ibenta niya ang lupaing minana. Mula sa likod ng bahay ay doon si Manuela dumadaan papunta sa kanilang farm. Sa bandang dulo pa niyon ay naroon ang kanyang babuyan at mga alagang manok. Kasama na ang kanilang kambing. Gerald, hindi pa ganabalik si B-Boy? Tanong niya rito sa puntong Batangas. 3 lang ang tauhan niya roon. 2 ang toka sa mga alaga niyang hayop at 1 ang nagme-maintain ng mga prutas niya. Nako, parang malabo nang bumalik si B-Boy, Ate Manuela. Wala na daw katawa ang tatay niya sa bukid nila eh. Gusto nga bumalik kaso naaawa naman siya sa tatay niya. Ganun ga? Paano kaya ito? Manganganak pa naman ng mga baboy natin next week. Kailangan natin ng isa pang tao. May kakilala ka ga? Wala ho eh. Pero sigit maghahanap ako, ate. Pero pwede ka naman mag-post sa FB, ate.
Mabilis lang makahanap dun. Gayon na ang uso ngayon, di ka? Hindi ko alam kung paano yan eh. Pwede kang ikaw na lang. Tapos kilatisin mo ng maayos ha. Baka mamaya magnanakaw pa lang makuha mo. May tiwala naman ako sa'yo, Je. Sige ate, ako ang bahala. Salamat. Teka, ito pala yung pambili mo ng mga feeds. Dinagdagan ko na rin ng pangmerienda mo. Huwag mo na rin bayaran yung bali mo sa akin. Bigay ko na yun sa inyo ni Jella. Gift ko sa baby nyo. Naku, salamat talaga ate. Malaking tulong ari sa amin ni Jella. Walang problema. Masipag ka naman eh. Basta yung pinapagawa ko ha. Ikaw na ang bahala. Total, ikaw naman ang makakasama niya dito. Tumango lang ito at iniwan na niya. Samantala, nagtataka si Leonardo kung bakit pinatawag siya ng kanyang ama sa kanilang kumpanya sa Maynila. Wala naman siyang ginawang kalokohan. Ginoon kasi ito, kapag may ginawa siyang mali ay agad siyang pinapatawag at sesermonan. Dad, pinatawag mo daw ako? Have a seat, Leonardo. May mahalaga akong ipapagawa sa'yo. What is it this time, Dad? May ginawa na naman ba akong mali? Umiling to. Wala, but I need you para sa isang negosyo. May kinuha itong folder at iniabot sa kanya. Primeland Eco Resort, Dad? You want me to handle this? Nagtatakang tanong niya nang mabungaran ang nakalagay sa folder. Ang tanging gusto ng ama sa kanya ay pumunta siya ng Amerika at siya ang mamalakad sa kanilang negosyo roon. Pero matagal na niya yung tinatanggihan. Para sa kanya, parang kulungan ng kumpanya nila doon. No son, hindi yan matuloy-tuloy dahil sa isang pasaway na landowner na ayaw ibenta ang farm niya. Kinuha ng kanyang ama ang isang papel na may kuha ng larawan mula sa drone. Isang lugar yon na puro bukirin. That one in the middle, yan ang farm ng pasaway na landowner. Ang mga nakapalibot na lupain sa kanya nabili na natin. Yung isang babaeng landowner lang talaga ang matigas at ayaw magbenta. Maybe she has her own reasons, Dad. Pwede mo naman sigurong itayo ang eco resort mo na hindi nabibilang lupa niya. Hindi rin pwede. Makakasira siya sa view ng gagawin kong resort. At ano naman ang papel ko dito? Kung hindi natin siya madadala sa maayos na usapan, then maybe sa ibang paraan ay madadala natin siya. Make her fall in love with you, Leonardo, and convince her na ibenta sa atin ang lupain niya. What? Are you serious, Dad? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa ama. I'm serious. Don't tell me na hindi mo kaya. Kung magpalit ka nga ng babae mo ay para bang nagpapalit ka lang ng underwear mo, di ba? That's the only way na makuha natin ang lupa niya. Make your enemies closer. Yan ang motto ko. Kaya matagumpay ako sa negosyo. What if may asawa na siya, Dad? Hindi pa rin siya sang-ayon sa gusto ng ama. Kahit naman babaero ang tingin sa kanya ng iba, hindi naman siya papatol sa may sabit. Wala siyang asawa at boyfriend. Kasama niya sa bahay ang 3 niyang pamangkin. She's busy with her farm and with the kids. Wala yatang time magka-boyfriend. But I trust you. You have the charm na mabilis mahulog ang babae. Sayang lang at sa walang kwenta mo nagagamit. But this time, may kabuluhan na yan. Ang ambag ni Leonardo sa kanilang company ay gawing model sa mga condominium na pag-aari nila. Ayaw kasi niyang magpako sa 4 na sulok ng opisina. Ayaw din niya ng napakabigat na responsibilidad, kaya ang itsura na lang ang ginagamit niya para makapag-ambag pa rin sa pamilya. I don't agree with this, Dad. This is wrong. Manloloko tayo ng tao. Here's the deal. Kapag nagawa mo ang gusto ko, ibabalik ko ang black card mo and your trust funds. You can do whatever you want. Hindi na kita kukulitin sa pagpunta mo sa Amerika. Malaking pabor yun sa kanya. Lalo na ang pagtigil nito sa pangungulit na pumunta siya ng Amerika at pamahalaan ng negosyo nila roon. Paano ko gagawin yun, Dad? I mean, paano ko siya i-approach? Liligawan ko ba? Susuyuin? Naghahanap sila ng bagong katiwala sa farm. Mag-a-apply ka doon at magpapanggap na naghahanap ng trabaho. Then, paano ko siya kukumbinsihin na ibenta na ang farm niya? Sasabihin mo sa kanya na lugi na ang farm niya. You will sabotage everything hanggang sa wala na siyang choice kundi ang ibenta ang farm niya. But first, kukunin mo ang loob niya para magtiwala siya sa'yo. My dad is very cruel. Ang isip niya. Gagawin talaga nito lahat para lang sa negosyo. Okay, payag ako, Dad. But promise me na makakakuha ng good compensation ng mga landowner na to. Of course, we will offer a price na nararapat para sa kanila. O di kaya magiging sobra pa. Hindi naman ako ganun kasama. Tumango-tango siya. Wala naman palang mawawala. Lahat sila magbe-benefit para doon.
Okay, deal. Tinatanggap ko ng pinapagawa nyo. Basta tutupad ka sa kasunduan, Dad. Good. Aasahan ko magandang resulta nito. Asahan mo rin ang makukuha mong benefits after this. Dinismiss na siya ng ama at tuloy-tuloy siya sa pagbaba bitbit ang folder na hawak niya. Curious na binuksan niya ulit yon habang nasa elevator. Nandoon ang profile ng babae na hindi niya napansin kanina. Manuela Lansing? Anong klaseng pangalan to? But she got a pretty face. May 3 itong kasamang triplets sa bahay. Oh, siya ang bumubuhay sa mga bata dahil namatay ang nanay ng triplets. Nasaan ang ama ng mga to? Tanong niya sa sarili. Hindi pa man niya ito nakakita ay mukhang may ideya na siya kung anong klaseng babae si Manuela Lansing. Sa kabilang banda, abala si Manuela sa pag-aasikaso sa triplets. Linggo ng araw na yon at kagagaling lang nila sa sementeryo. Dumaan sila doon pagkatapos nilang magsimba. Ate Manuela! Tawag sa kanya ni Gerald. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Bakit ngiting-ngiti ka dyan? May good news ka? Meron ho. Nakahanap na ho ako ng kapalit ni B-Boy. Nasa likod na po siya at na-tour ko na din sa farm. Mukhang mabait naman at saka pogi ate. Bagay nga kayo eh. Iyong matitipuhan mo yun. Nakangisi pang wika nito. Sus, loko-loko ka talaga, Je. Hindi nga ako interesado sa ganyan. Huling beses na may nireto ka sa akin, may asawa pala. Loko ka? Naku, malayo-malayo yun kay Oscar ate. Mukhang artista ang isang yun. OA. Sige na, susunod na ako dun mamaya. Asikasuhin ko lang tong triplets. Sige ate, nasa Kubulaan kami, maghihintay. Nauna na itong umalis. Na-curious naman si Manuela sa sinasabi nitong bago nilang katiwala. Mamu, pwede po ba kami mag-play sa likod bahay? Tanong sa kanya ni Martin. Doon sa treehouse, Mamu. Total Sunday naman po eh. Ungot pa ni Marlo sa kanya. Magpapaiwan lang ako, magbabasa ako ng books. Ani Marcus na nagpatiuna na sa pagpasok sa bahay. Sige, basta magbihis muna kayo. At ikaw Marcus, baka sa halip na books sa gadget ka maglalaro ha? Check kita mamaya. Pumasok na sila sa loob ng bahay at dumiretso ang mga bata sa kwarto ng mga ito. Paglabas ay nakabihis na sina Martin at Marlo dala ang mga laruan ng mga to. Dahan-dahan lang kids, baka mapano kayo. Susunod ako dun mamaya. Tumango lang ang mga ito at lumabas na. Nagbihis lang siya saglit at lumabas na rin ng farmhouse. Tinungo niya ang kubo kung saan naroon sina Gerald at ang bisita. Pero sa malayo pa lang ay nakita na ni Manuela ang figura ng lalaki. Matangkad ito at mukhang maganda ang build ng katawan. Aba, mukhang ayos tong nakuha ni Gerald ah. Mukhang batak sa trabaho. Anya sa sarili. Napalingon si Gerald sa gawin niya at kumaway ito sa kanya. Sumunod naman ang lalaking katabi nito. Parang slow motion na nagtama ang mga mata nila ng lalaki. Hindi niya napigilang mapatulala nang mapagmasdan niya ang mukha nito. Anak ng puting-pating, artista ba to? Anya sa isip. Hello po, Ma'am Manuela. Leon po. Hindi niya namalaya na nakalapit na pala to sa kanya at nagpapakilala. Leon? Rawr. Kagatin mo ako. Wala sa sariling sabi niya dito nang tanggapin ang pakikipagkamay nito. Ha? Ano? Kagatin? Nagtatakang tanong ng lalaki. Si ate naman, papakagat-agad eh. Klaseng ibig. Kapogoy ano? Kagatin? May sinabi ka akong ganun, Je? Imbento ka. Tanggi niya pero ramdam niya ang pamumula ng kanyang buong muka dahil sa labis na pagkapahiya. Nice meeting you, Leon. Sigurado ka ba na kaya mo ang trabaho dito sa farm? Sanay ka ba sa ganito? Mukha kasing hindi ka farmer o taga-alaga ng hayop. Sa malapitan ay sobrang kinis ng mukha ni Leon. Mukhang walang bahid ng dumi. Naku, opo, sanay po ako sa ganito, ma'am. Marunong nga po akong mag-araro eh. Tapos sa dating piggery, sa poultry po ako nagtatrabaho. Pagsisinungaling ni Leonardo. Kahit ang totoo naman ay hindi ito marunong humawak ng kahit tali ng kalabaw. Mukha kang artista. Parang hindi ka bagay dito. Baka scammer ka ha? Mabilis na umiling si Leon. Hindi po. Pogi lang po ako pero hindi po ako scammer. Totoo po ang mga sinabi ko. May mga dala po akong NBI clearance dyan saka police clearance. Pogi ka nga naman. Sige, bigay mo sa akin mga papers mo at i-verify ko muna ha. Mahirap na kasi sa panahon ngayon, marami nang manluloko. Okay po, pero pwede ko na po bang makuha ang kamay ko?
Nagulat din si Manuela nang makita niyang magka-shake-hands pa pala sila. Agad niyang binawi ang kamay dito. Sorry, hindi ko na malayang hawak ko pa pala. Anya, ang lambot ng kamay nito, parang hindi sanay sa trabahong bukid. Ma'am naman, masyado kang showy. Nakangising biro ni Gerald. Tumahimik ka nga, Gerald, at baka tanggalin kita sa trabaho mo. O kaya ikaw ang pagtabasin ko mag-isa nitong buong farm. Biro lang, ma'am. Iniabot sa kanya ni Leon ang mga papel na dala nito. Hindi na siya makatingin ng diretso dito. Pero kung pagbibigyan lang siya ay buong araw siyang tititig sa lalaki. Ngayon lang kasi siya nakakita ng farmer na gwapo. Tumigil ka nga, Manuela. First time mo makakita ng pogi. Lalaki pa rin ng mga yan. Kampo ng dilim. Sugo ng demonyo. Kaya tumigil ka. Saway ng sarili niya sa kanya. Sige, Leon. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya. Si Gerald na munang bahala sa'yo dyan. Dito ka na magtanghalian at magluluto ako ng ulam. Sige po, Ma'am Manuela. Salamat po. Manuela na lang. Nakakailang kapag may ma'am. Hindi naman ako teacher. Ngumiti lang to sa kanya. Okay, Manuela. Sagot nito na may matamis ng ngiti. Shit na malagkit. Bakit parang matutunaw siya sa mga ngiti nito? Agad siyang tumalikod at itinago niya ang kilig. Habang papalayo si Manuela ay nakatingin lang si Leon sa babae. Hindi niya alam kung kumbinsido to sa acting niya. Si Manuela lang ba mag-isa na nagtataguyod ng lahat dito sa farm, pre? Tanong niya kay Gerald. Oo, ang sipag nga ni ate eh. Lahat din siya nagpapatakbo. Inaasikaso pa niya mga pamangkin niya at siya nagpapaaral sa triplets. Sobrang bait din ni ate sa mga tauhan. Malaki siya magbigay ng sahod lalo na't paldo ang kita dito sa farm. Hindi yan madamot kaya nabibilas siya lalo. Sa tono pa lang ng pananalita ni Gerald ay mukhang hangang-hanga to sa amo nito. Mukhang matapang lang pala sa picture si Manuela, pero sa totoong buhay ay ang amo ng mukha nito. Hindi na ba siya nag-asawa? Wala pang asawa yun. Pihikan kasi si ate. Saka parang galit sa mga lalaki yun. Lahat ng pinakilala ko sa kanya talagang binabara niya. Hindi man lang maka-first base. Teka, type mo ba siya, pre? She's pretty pero mukhang mataas ang walls niya. She's guarded. Hayop, English speaking ka pala, pre. Napangiwi si Leon dahil hindi napigilang lumabas ang pagiging konyo niya. Ha? Di medyo mahilig kasi akong manood ng mga pelikula na English, pre. Saan ba yung sinasabi mo na manukan nyo? Gusto kong makita saka yung sinasabi mo na kambing nyo na imported. Tara, puntahan natin. Pag-iiba niya ng usapan at baka mabuking pa siya ng maaga. Tiningnan lang siya ni Gerald na parang sinusuri siya. Sige na nga, tara na dun. Nagpatiuna itong maglakad. Malaki nga ang farm na yon. Well-maintained ang buong farm. Napaka-organized pa na hindi ka maliligaw. Aray, sino yun? Hiyaw niya nang may tumama sa kanyang matigas na bagay. Nakita niyang may gumulong na bola ng baseball. Okay ka lang, pre? Tanong ni Gerald sa kanya at tiningnan kung saan galing ang bola. Mula sa itaas ng puno, may maliit na bahay-bahayan doon. Martin, bakit yung binato si Leon? May dumungaw na 2 ulo ng bata sa treehouse. Magkamukha. Tinitigan ni Leon ng 2 bata. Tila may humuplos sa kanyang puso habang nakatingin sa mga to. Nakita ka namin Kumakahawa ka sa kamay ng mamo namin parang ayaw mong bumitiw. Anang bata sa kaliwa. We are watching you, Mr. Newcomer. Huwag ka magkakamali sa mamo namin. Wika naman ang katabi nito. Natawa si Gerald at nagsalita. Ano gang pinagsasasabi niyo mga bata kayo? Siya si Leon, bago nating makakasama dito sa farm. Mabait yan, kaya dapat maging mabait din kayo sa kanya. Hi kids, I'm not a bad person. We can be friends. Prove us that you're a good person. Babantayan namin ang kilos mo. Yes, wala kang kawala sa amin. We still have another brother, so better be careful, Mr. Stranger. Nadugong ilong ko sa mga batang yan. English ng English. Kakapanood nila ng Cocomelon yan. Huwag mo nang pansinin ng mga yan, Leon. Makukulit talaga ang triplets. Dini tayo. At lumiko sila sa isang daan. Saan na palang magulang ng 3 bata, pre? Tanong niya kay Gerald. Yung nanay nila, pinsan daw ni Ate Manuela na namatay nung nanganganak. Ang tatay nila, hindi ko alam. Missing in action daw eh. Mula noon, hindi ko pa nakita na dumalaw dito yun. Hindi rin nababanggit man lang ni ate ang pangalan ng ama ng mga bata.
Hindi niya rin yata kilala eh. Mataman siyang nakikinig dito. Bigla ay naging curious si Leon sa mga bata. Sa opisina ni Manuela sa loob ng farmhouse ay abala ang dalaga sa pagbabasa ng mga dokumento ni Leon. Nang masiguro niyang maayos naman ang mga records nito ay nagpasya siyang tanggapin ang lalaki. Nalaman niyang binata ito at dayo lamang sa kanilang lugar. Pinatawag niya si Leon at pinapasok sa kanyang opisina upang i-discuss ang magiging sahod nito at ang tungkulin sa farm. Hindi naman nagtagal ay magkaharap na sila. Pinaupo niya ito sa receiving chair. Leon, 8K ang pasahod ko dito sa farm kada buwan. Pero bukod pa doon ang mga incentives kapag nakakabenta ng malaki sa mga ani at alagang mga hayop. Basta masipag ka lang, talagang magkakasundo tayo. Libre na rin naman ang bahay mo at may supply din ako ng grocery para sa inyo. Sabi mo, taga Bicol ka, di ba? Opo, sa Laguna po ako tumutuloy bago ako nagpunta rito sa Batangas. Naghahanap din ako ng trabaho. Sakto na nabasa ng pinsan ko yung post ni Gerald kaya napunta ako dito sa farm nyo. Ganun ba? May day off naman kayo ni Je. Kayo na lang mag-uusap kung anong araw niyo gusto. May isa pa kayong makakasama. Si Boots pero uwian kasi siya. Kayo na din na mag-usap ni Je tungkol sa magiging trabaho mo at siya ang magtuturo sa iyo sa lahat. Mukhang magkasundo naman kayong dalawa, di ba? Opo, mabait naman siya. Thank you po pala ma'am. Ay, Manuela pala sa pagtanggap sa akin. Walang anuman, basta sipagan mo lang, magiging okay tayo. Makakaasa po kayo na gagawin ko ang best ko. Sabi pa nitong umiti sa kanya. Nais niyang matunaw habang nakatingin sa mga ngiti ni Leon. Sige, pwede ka na bumalik doon. Si Jenna ang mag-guide sa'yo. Ituturo din niya sa'yo kung saan ka tutuloy. Paglabas nila mula sa maliit niyang opisina ay naabutan niya ang triplet sa labas ng pinto. Anong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong niya. Nagbabantay po. Baka kasi kung anong gawin sa'yo ng lalaking yan. Saad ni Marcus. Ngumiti lang si Leon sa mga ito na narinig ang sinabi ng bata. Naupo pa ito para maging kapantay nito ang mga bata. Hindi ko sasaktan ng mamo niyo mga bata. Mabait ako. Don't touch me. Stranger ka pa rin. Marami ka pang pwedeng patunayan para magtiwala kami sa'yo. Martin, please behave. Mabait ang Tito Leon nyo. He will be staying with us kaya dapat maging mabait din kayo sa kanya. Saway ni Manuela sa mga bata. You like him because he is pogi, Mamu? Tanong ni Martin. Akala ko ba ayaw mo sa boys, Mamu? Segunda naman ni Marlo. Bigla ay nag-init ang mukha ni Manuela dahil sa sinabi ng mga to. Ano ba sinasabi nyo? Kailangan natin si Leon dito sa farm. Go to your room and we will talk. Leon, pasensya ka na ha. Overprotective lang ang mga to sa akin. Sige na, puntahan mo na si Gerald at ako na bahala sa mga bata. They're adorable, Manuela. Nakangiting gumaling to sa triplets. Okay kids, some other time we will play, okay? Para hindi nyo naisipin na bad ako. Magtiwala sana kayo sa akin mula ngayon. Nagpaalam na ito at naiwan silang magtitiya. Guys, look at her. Tulala na naman siya. Boses yun ni Marlo. Oh my God, you like him, Mamu? It's obvious po. Ani Marcus. Hoy, kayo mga bata kayo, anong pinagsasasabi nyo, ha? Nakakahiya kayo kay Leon. Go to your room at mag-aral kayo. Baka gusto niyong paluin ko kayo. At itinaas niya ang kanyang tsinelas. Nagsitakbuhan ng triplets pero naiwan si Marcus. Know him better, Mamu. Hindi porket pogi, mabait na po. Marcus, I'm just being nice to him. Bago natin siyang kasama dito, so better be nice to him too, okay? Kailangan niyo siyang galangin. Huwag kayong mag-alala sa akin dahil oobserbahan ko naman siya palagi. Tumango lang ito at umalis na. Napailing na lang siya sa reaksyon ng mga bata. Alam niyang mahal na mahal lang siya ng triplets kaya ganoon na lamang ang mga itong magsalita laban kay Leon. Kinagabihan ay nagising si Manuela sa tila ingay mula sa kanilang bakery. Agad siyang bumangon at chinek ang dalawang tauhan na nakatoka roon. Nakita niya agad si Gerald at Leon sa loob ng koral. Nakatayo lang si Leon sa likuran ni Gerald. Nakangiwi ang mukha nito. Ilan ang lumabas, Je? Tanong ni Manuela nang malapitan ng koral. 3 pa lang ate. Iyak nang iyak tong inahin natin. Nahihirapan siyang umiri. Oh my God! Look at the pig's vagina. May lumalabas. Turo ni Leon malapit sa puwet ng baboy. Mukhang namumutla na ito. Ang konyo na rin ah. Kanina pa English ng English ate. Mana yata dyan ang triplets mo eh. Wika ni Gerald na iiling-iling na natatawa habang nagpapaanak ng baboy.
Lumabas ang isang biik. Umiyak yun. Nakatunganga pa rin si Leon. What the heck? Sabi lang ni Leon na parang hindi na gumagalaw sa kinatatayuan. Hoy Leon, okay ka lang ba riyan? Tanong ni Manuela rito. Hindi na nakasagot ang lalaki. Umiyak ulit ang inahing baboy. Ate, may bumara na naman siguro kaya nahihirapan na naman siyang umiri. Dukutin mo na lang sa loob, Je. Sabi niya. Bago yun gawin ni Gerald ay nag-inject muna ito sa inahing baboy. Pre, ikuha mo ako ng tubig dun sa drum. Lagay mo sa batsa kapag hindi pa rin lumabas. Dudukutin ko na lang ang biik na are. What? Dudukutin mo? Sa vagina ng baboy? Oo naman, kaysa mamatay sa loob. Sayang ang isang biik eh. Ganito talaga magpaanak ng baboy. Yaan mo, tuturuan kita pag tagal-tagal mo dito. Kahit tila naguguluhan sa nangyari ay sinunod ni Leon ang utos ni Gerald. What are you doing? Nagtatakang tanong nito nang makita ang gagawin ni Gerald. Sit back and relax, pre. Masyado ka nervyoso. Pinasok na ni Gerald ang kamay nito sa loob ng baboy at nakita nitong mas lalong umiyak ang baboy. Pero ilang minuto lang ay nasa kamay na ni Gerald ang biik. Binitiwan na nito ang biik at maliksi ng kumilos para sa mga susunod na gagawin. Pero si Leon, tila nakangangalang sa tabi nila, nakatingin sa mga kamay ni Gerald. Blood. Sabi lang nito at biglang natumba na ikinagulat ni Manuela. Diyos ko, ano nangyari din eh? Sigaw ni Manuela. Buti na lang at bago ito mawala ng malay ay agad niya itong nasalo. Dahil mabigat ay pareho silang natumba. Putik, Je, tulungan mo kami. Kabigat ng lalaking are. Pumunto na siyang Batanggenyo. Hindi malaman ni Manuela kung maaawa sila kay Leon o matatawa. Pagkalipas ng ilang oras, naalimpungatan si Leon at pagmulat niya ng mga mata ay mukha agad ni Manuela ang bumungad sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi nito. You look like an angel. Nakangiting wika niya. Tinampal nito ang kamay niya. Anong angel? Anong nangyari sa'yo, Leon? Bakit ka nawala ng malay? Akala ko ba sanay ka sa piggery? Bigla niyang naalala ang nangyari. Mahina talaga siya kapag nakakakita ng dugo. Parang sumisikip ang sikmura niya. Hindi ako sanay na makakita ng nanganganak na baboy. Parang ako yung nasasaktan. Ha? Okay ka lang? Part yun ng pag-aalaga sa baboy. Akala ko kasi pakakainin lang at lilinisin ng koral. Pero yung pagpapaanak hindi ko ine-expect. Hindi ko pa kasi naranasan ng ganun. Kahit nga ang amoy ng baboy ay hindi niya kaya. Maduwal-duwal pa siya. Pero syempre, hindi niya pwedeng ipahalata sa mga to. Sure ka ba talaga na may experience ka sa ganitong trabaho? Baka mamaya scammer ka nga talaga at espiya ng mga kalaban ha? Nako, kahit babae ako, talagang hindi ka makakaligtas sa akin. Papatulan talaga kita. Kami pa namang mga Batanggenyo hindi marunong magpatalo. Kaya huwag kang magkakamali, Leon. Banta pa nito sa kanya. Relax. Easy ka lang, Manuela. Sukatan na ba agad ang pagkahimatay ko sa pagiging isang scammer? Babawi po ako. Talagang hindi lang ako sanay na makakita ng dugo kahit nasa hayo pa yan. May homophobia ako. Tinitigan lang siya ni Manuela. Parang tinatansya kung nagsasabi siya ng totoo. Okay, sige. Palalampasin ko to ngayong gabi, Leon. Bumawi ka sa ibang bagay. Pakita mo na deserving ka dito. Hindi yung ikaw pang magiging cause of delay ng trabaho rito. Yes po. Pasensya na po ulit. Okay, makakabalik ka na doon. Ang sakit pa ng balakang ko. Nadaganan mo ako kanina. Anitong paika-ika habang naglalakad. Manuela. Tawag niya sa babae. Napalingon ito sa kanya at huminto. Tungkol sa mga pamangkin mo. Ano ba mga hilig nilang laruan? Gusto ko kasing mapalapit sa kanila. Mukhang masama ang timpla nila sa akin eh. Iba-iba naman ang hilig ng mga yon. Yung isa mahilig sa toy gun, yung isa sa mga toy car, at ang isa mahilig sa mga children's book. Mahal ang hilig ng mga yon. Alangan namang bilhan mo, wala ka pa namang sahod. Isa pa, hindi ako papayag na gastusin mo ang sahod mo sa kanila. Oo nga pala. Pero sa susunod, kapag may pera akong sobra, gusto kong bilhan sila para mapalapit ako sa kanila. Nako, okay lang, wag na muna. Unahin mo muna sarili mo, okay lang yung mga bata. Sige na, magpahinga ka na at bukas, tiyak na buong araw na tulog yang si Gerald. Ikaw ang magpapakain sa mga manok at mga kambing. Sige, good night, Manuela. Nagpaalam na siya agad dito. Napansin niyang hindi agad dito umalis. Nakatingin pala ito sa kanya, tila may inaarok sa pagkatao niya.
Lumingon siya at ngumiti rito, showing his charm. Naalala niyang kailangan palang mahulog ang loob nito sa kanya. Pero paano pa ito mahuhulog sa charm niya kung nakita nitong nahimatay siya dahil lang sa nanganak na baboy? Sigurado siyang mas gusto nito ang lalaking hindi duwag sa dugo. Sa silid ni Manuela kinaumagahan ay nagising siya na hapong-hapo. Nanaginip siyang hinabol daw siya ng mga biik at sa dulo ay nandoon si Leon. Sinagip siya. Pero biglang nahimatay ang lalaki dahil nadaganan ng buntis na baboy. Naloka siya sa panaginip niya at natawa. Anong oras na kaya? Saad niya at kinuha ang cellphone. Nagulat siya nang makita ang oras. Malapit nang mag-alas 7. Sus Mariosep, ang mga bata! Agad siyang lumabas ng silid at nakita niyang nagbibihis na ang mga to. Nakabihis na kayo mga anak? Opo, Mamu. Nakakain na rin po kami. Sagot ni Martin. Sino nag-prepare ng pagkain niyo? Hindi po namin alam pero yung bagong lalaking dito, yung tisoy ang naghatid ng foods, may nagpa-deliver daw dito sa bahay. Yun ang kinain po namin. Napatingin siya sa isang paper bag sa itaas ng mesa. Sa isang sikat na fast food chain galing ang pagkain. Sino daw ang nagpabigay? Ang mahal nito. Nilapitan niya ang paper bag at nakita niyang marami pang laman yon. Hindi po namin alam, Mamu. Pero mabait pala yung lalaking bago rito sa farm. Sabi ni Martin. Baon po, Mamu. Sabay lahat dito ng kamay sa kanya. Oo nga, mabait pala siya. Pero baka sa una lang yun. Sabi naman ni Marlo. I still don't like him. Ungod naman ni Marcus. O siya, wag na kayong magtalo. Mas mainam kung mag-thank you na lang kayo sa kanya kapag nakita niyo siya. Pasensya na pala kayo at na-late nang gising si Mamu. Nanganak kasi mga baboy natin kagabi. Okay lang po, we understand. Nandiyan na yata si Tatay Boy. Halos sabay-sabay na sabi ng triplets nang nakarinig sila ng busina sa labas ng farmhouse. Pagkabigay niya ng baon ng mga ito ay dumiretso na agad siya sa likod bahay. Naabutan niya doon si Leon. Good morning, Manuela. Mukhang na-late po yata kayo ng gising dahil sa akin. Nahihiyang wika nito. Ikaw ba ang nagbigay nito sa mga bata? I-refund ko na lang sa'yo. Pinakita niya rito ang supot ng pagkain na natira sa mesa kanina. Naku, wag na po. Naabutan ko kasi sila kanina na parang nakatulala sa labas habang kumukuha ako ng pagkain ng manok. Maaga yatang nagising ang mga bata. Tinanong ko kung nasan ka, tulog ko pa daw at wala daw silang breakfast. Saktong may kakilala po ako nagtatrabaho sa fast food sa bayan. Nagpa-deliver na lang ako. May discount naman po yan. Pogi daw kasi yung umorder. Huwag mo nga akong daanin sa ganyan, Leon. Sige na, sabihin mo na kung magkano at babayaran kita. Nakakahiya naman sa'yo. May inilabas tong resibo mula sa bulsa nito. Ito, yan ang total lahat. 3,000? Hindi ko kasi alam kung anong gusto ng mga bata at gusto mo kaya in-order ko na lang lahat. Nagustuhan naman yata nila. Mukhang magana silang kumain kanina. May ipon naman po ako mula sa mga dati kong trabaho. Saka sabi ko nga po sa'yo may discount yan. Huwag na natin pag-usapan yan at magpapakain pa ako ng mga kambing. At tumalikod to sa kanya, parang umiwas. Sinundan to ni Manuela hanggang sa kulungan ng kanilang mga kambing. Ako nga itapatin mo, Leon. Nagtatago ka ba sa batas at may naghahanap sa'yo kaya ka narito sa farm ko? Ano? Hindi makapaniwala ang tingin nito sa kanya. Wala, Manuela. Malinis ako. Di ba may pinasa na akong NBI saka police clearance? Tingnan mo naman ang mukhang to kung mukhang kriminal. Pabiro nitong sagot sabay ngiti na naman ng matamis. Bakit may pera ka? Bawal ba ako magkaroon ng savings? Nasabi ko na naman sa'yo kanina, maliit na bagay lang naman yung pagbili ko ng agahan ng triplets. At saka, naawa ako sa mga bata kanina. Naghihintay sila sa'yo pero parang nahihiya silang gisingin ka dahil pagod ka. Huwag mo nang isipin yun. Isipin mo na lang na parang nagpapalakas lang ako sa mga bata para hindi na bad guy ang tingin nila sa akin. Iniisip yata nila na pinupormahan kita at aagawin kita sa kanila. Hindi yun ganun. Hindi kita aagawin sa kanila. Pero ako, pwede ako maging sa'yo. Aray! Napahiyaw ito nang bigla itong sungayin ng pinakamalaki at pinakamatapang na kambing. Ayan kasi kung ano-anong pinagsasasabi mo. At tigilan mo ko, Leon. Hindi ako kumakagat sa ganyang mga banat. Kita mo kahit mga hayop hindi kumbinsido sa mga pinagsasasabi mo. Masyado ka namang seryoso, Manuela. Nagbibiro lang ako. May respeto ako sa'yo. Ganito kataas, oh. Itinaas pa nito ang kamay na tila inaabot ang langit.
Okay, fine. Pero next time, wag mo nang bibilhan ng pagkain ng mga bata sa fast food. Pero salamat pa rin. Wala nga naman po. Ikaw rin, mag-breakfast na. Hindi ako mahilig sa fast food na pagkain. Magluluto na lang ako. Sige na, magtrabaho ka na dyan at baka gutom pa yung mga kambing. Galingan mo at nang tumaba ang mga yan. Iiwan ko tong paper bag ng pagkain dun sa kubo nyo. Kapag gutom ka, kainin mo to. Yes, Manuela. Thank you. Kumain ka na rin at huwag magpapagutom. Mabilis na tumalikod si Manuela. Baka mahalata nitong kinikilig siya. Mabilis ang mga kilos niya habang pabalik na sa bahay. Samantala, bumalik si Leon sa kubo niya at pagod na pagod siya. Katatapos lang niyang magpakain ng kambing at baboy. Nilinis din niya ang koral. Nagpatuka na rin siya ng manok dahil wala pa si Gerald. Malamang ay tulog pa dahil napuyat kagabi. Nag-expect na siyang mahirap ang trabaho sa farm, pero hindi niya alam na ganito pala kahirap. Maya-maya ay nag-ring ang cellphone niya. Ang daddy niya ang tumatawag. Kumusta na, Leon? Any progress? Bungad agad nito sa kanya sa kabilang linya. Kakapanganak lang ng baboy niya, Dad. Malulusog naman ang mga manok niya at mataba na ang mga kambing niya. Sarkastiko ang wika niya sa ama. Kung kausapin siya nito ay para lang talaga siyang tauhan nito. Bonus na lang nadala niya ang apelido nito. Huwag kang piloso po. Anyway, may papagawa kami sa'yo. May maghahatid ng gamot dyan sa'yo bukas. Gamot yun para magkasakit ang mga manok niya. Bakit kailangan magkasakit ang mga manok, Dad? Kaya ayos na mga yun. Para mabawasan ang kabuhayan niya at magipit siya. Upang sa ganun, wala siyang choice kundi ang ibenta ang lupa niya. Easy, right? You need to comfort her after that. Hanggang sa mahulog ang loob niya sa'yo. Dahan-dahan lang tayo. Pagkatapos niya na mga biik naman niya at ang mga kambing ang isusunod natin. Hanggang sa maubos na ang lahat ng meron siya sa farm. Naikuyom na lang ni Leon ang kanyang kamao. Iniisip niya kung gaano kasama ang gagawin nila. Pero tinanggap niya ang gusto nito, kaya wala siyang choice kundi ang sumunod. Okay, just send me a message kung saan kikitain na magdadala ng gamot. Good. Gawin mo lang na maayos ang trabaho mo and you will get your reward, Leonardo. Nawala na ito sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya alam kung anong klase ang relasyon na meron siya sa ama. Mula noon ay ganoon na ito sa kanya. He was physically present pero hindi ito nagpapakaama sa kanya. Busy ito lagi sa negosyo. Parang lumaki na lang din siya na walang ama. Kaya siguro nakaka-relate siya sa mga triplets. Kaya siguro magaan ang loob niya sa mga ito. Nang mga sumunod na araw ay dumating ang mga in-order na vitamins ni Manuela para sa mga biik. Agad niya yung dinala kay Gerald. Naabutan niya ito at si Leo na may inaayos sa mga koral. Nandito na yung mga vitamins, Napatingin ang dalawa sa kanya. May narinig siyang sumipol. Aba, mukhang putok na putok ang mga labi niyo, ate ah. Hindi ka naman ganyan dati ah. Pansin nito sa namumulan niyang labi. Hindi niya alam kung bakit bago siya pumunta doon ay naisipan niya mag-ayos. Feel lang niya. Nako-conscious kasi siya kapag nakatingin si Leon sa kanya. Parang dapat maganda siya kapag nakatingin to. Tumigil ka nga, Gerald. Normal na ayos ko to. Saka may pinuntahan din ako kanina. Alangan namang magli-lipstick ako para sa mga baboy. Mas lalo po kayong gumanda. Narinig niyang wika ni Leon sa kanya. Nakangiti. Sinulyapan niya to. I know, right? Masanay ka na, Leon. Naku, si ate. Hindi halatang nagpapakute ka. Gusto mo, Gerald, sa'yo ko itusok to mga vitamins ng baboy? Biro lang, ate. Ikaw naman, pikon agad. Hayaan mo na lang si Gerald, Manuela. Baka namimiss lang niya ang misis niya. Pero seryoso, bagay sa'yo. Singit ni Leon. Kinilig ang tumbong ni Manuela dahil sa papuri nito. Ano ba? Mag-focus ka nga dyan. Baka mamaya himatayin ka na naman. Anya sa binata. Tumawa lang ito at si Gerald. Hindi ko pala nasabi sa'yo, ate, na kailangan pala natin ng pesticide para sa mga dragon fruit. Naubusan pala tayo. Na-text si Boots kanina. Punta ka na lang sa bayan mamaya, Je. Bigay ko sa'yo yung pambili. Kaso, magpapaalam sana ako mamaya, ate. Ihahatid ko si Missy sa nanay niya. Wala kasing kasama sa bahay. Babalik din po ako pero baka medyo madilim na. Ako na lang ang bibili kaso hindi ko alam kung saan bibili. Presenta ni Leon. Sakto, samahan mo na lang si Leon, ate. Tapos, alam mo na, konting date. Tukso sa kanya ni Gerald. Magtigil ka, Je. Ano kaya kung hindi kita payagan na umuwi?
Biro niya dito, pero kinilig siya sa ideyang silang dalawa ni Leon ang aalis. Joke lang ate. Pero may punto ka, para maturuan ko na rin si Leon kung sino ang mga supplier natin. Okay, may motor ka naman di ba? Sabat ni Leon. Meron pa kami extra dun sa garahe, ginagamit yun na pinalitan mo. Sakto ang lipstick. Biro na naman ni Gerald. Pre, wag mo nang tuksuhin si bossing. Baka hindi na mag-lipstick yan, Je. Ewan ko nga sa inyo mga lalaki. Magbihis ka na nga dun na yun at agahan na lang natin ang punta sa pamilihan. Baka hindi ko matansya si Gerald. Sige po, mabilis lang to. Ani Leon at tinapos ang ginagawa. Huwag kang mag-lipstick pre ha. Baka matalo mo si ate. Gerald, saway ni Manuela rito. Peace ate. Natatawang wika pa nito. Pero nakatingin lang siya kay Leon. Nakangiti lang to. Leche, ang gwapo talaga nito. Tinubuan na nga yata siya ng crush dito dahil sa kakatudyo ni Gerald sa kanya. Sanay na siya sa palabirong tauhan. Bata pa rin kasi to, nasa 22 lang at medyo madaldal at may humor. Maaga lang itong nag-asawa kaya napilitan pumasok sa farm para buhayin ng misis. Pagsapit ng alas 10, handa na si Leon at Manuela para bumili ng kailangan sa hayupan. Napangiti siya sa papalapit na si Manuela. Nauna pa siya sa motor na sasakyan nila. Nag-ayos siya para naman hindi nakakahiya sa dalaga, pero mas nauna pa siya sa dalaga matapos. Nag-retouch pa yata ito. Bakit nakangiti ka dyan? Sita nito sa kanya nang makalapit na ito. Bawal na ba akong umiti? Natutuwa lang ako sa iyo, Manuela. Ang cute mo. Alam mo ikaw, hindi mo ako madadaan sa pambobola. Walang effect sa akin yan. Sabi nito sa kanya, pero hindi naman yun ang sinasabi ng mga mata nito. Minsan ay nahuhuli niyang nakatingin si Manuela sa kanya at alam niyang ibig sabihin niyon. Sumakay ka na Manuela, alam ko naman ang daan papuntang bayan. Hindi ko lang alam kung saan yung sinasabi mong supplier. Pinagana na niya ang motor. Sumampa ang babae sa likuran niya matapos mag-helmet. Kumapit ka sa akin. Pinasibad na niya ang motor. Sa gulat ni Manuela ay napayakap to sa kanya. Ano ba? Magdahan-dahan ka naman. Hindi tayo nagmamadali, Leon. Kumapit ka kasi ng maigi. Huwag ka nang mahiya na yakapin ako. Nakangising wika niya kahit hindi nito nakikita. Wala itong magawa kundi ang yumakap sa kanya. Gusto niya ang pakiramdam na malapit ang katawan nito sa katawan niya. Baliw na yata ako. Saway ni Leon sa sarili. Mabilis nilang narating ang bayan. Itinuro ni Manuela kung saan ito bumibili ng mga pesticide. Dumiretso sila doon at pagkatapos bumili ay papadeliver na lang ng dalaga ang mga binili nila. May malapit na cafe dito, pwede tayong magmerienda doon. Anito sa kanya pagkatapos nitong magbayad sa supplier. Tara, doon tayo. Itinuro nito ang daan na hindi naman gaanong kalayuan. Pagpasok nila sa cafe ay nakatingin lahat kay Leon ang mga babae. Nginitian niya ang mga to, para namang kinilig ang mga waitress. Ganyan ka ba ka-friendly sa lahat, Leon? Parang naiinis na wika ni Manuela. Huwag ka namang magselos. Ikaw naman ang kadate ko eh. Ang kapal mo, hindi to date no? Hindi rin ako nagsiselos. Ang babae na ang umorder. Hindi nagtagal ay dumating na ang order nila. Okay na ba yan sa'yo? Yes, thank you. First time kong malibre ng babae. Anong libre yung sinasabi mo? Bayad yan sa serbisyo mo sa akin. Oo nga pala, nakalimutan ko, boss pala kita. Anya, nang initian lang to. Inirapan lang siya ng babae. Halatang nagpipigil ng feelings. Good sign daw yun. Pwede ba akong magtanong ng personal sa'yo, Manuela? Pwede, wag lang masyadong personal. Hindi ko sasagutin yan. Wala ka bang boyfriend? I mean, social life sa labas ng farm mo. You're too young, Manuela. Sayang ang opportunity. Wala akong panahon sa lalaki. Sa dami ng responsibilidad ko sa buhay, dapat alam ko ang mga priority ko. At yun ay ang triplets. Wala na nga silang magulang kay kerengking pa ako. It's not like that. Paano ka naman? Ang sarili mong buhay. Ang triplets na ang buhay ko. Wala na akong kailangan pa. Nasaan ba ang tatay nila? I'm sorry, but I heard from Gerald na wala nang mommy nila, which is your cousin. Hindi ko rin alam. Walang nabanggit ang pinsan ko kung sino ang tatay ng triplets. Wala na rin akong panahon na hanapin ang irresponsableng lalaking yun. Kung hindi niya kayang panagutan ng pinsan ko, mas hindi niya kayang panagutan ng mga bata. Paano pala kung hindi niya alam na nabuntis niya ang pinsan mo? Hindi ko na problema yun.
Teka, bakit man defensive mo naman? Ikaw bang tatay ng mga bata? It struck him. Paano kaya kung siya ang tatay ng mga bata? Tapos dati niyang kafling ang mommy ng mga to at nabuntis niya. Kaya sobrang gusto niyang mapalapit sa triplets. But it would be impossible. Hindi naman pelikula to na pwedeng ako agad na maging tatay ng mga bata, Manuela. But if I am, I would be glad to be their dad. Ang adorable nilang tingnan, and they seem very close to each other. Sa bagay, malabong mangyari na ikaw ang tatay nila. Pero kapag nakatingin ako sa'yo, parang hawig mo ang triplets. Sa ibang angle or baka delusional lang ako. Marahan itong tinampal ang sarili, parang pinagsisihan ng sinabi. Pwede naman kitang gawan ng kamukha ko kung gusto mo, Manuela. Hindi ko gusto yung tabas ng bibig mo. Baka gusto mo lang naman. Willing naman ako, Boss Manuela. Nahawa ka na kay Gerald. Tara na nga't kailangan na nating bumalik sa farm. Marami pa tayong gagawin. Pero ayaw mo talaga magka-boyfriend? Hirit pa niya. Kung nagpapalipad hangin ka sa akin, ayaw ko sa'yo. Gusto ko yung mayamang mayaman para hindi na ako magtrabaho. Hindi ako yayaman sa pogi lang. Napangiti si Leon. Gusto ni Manuela ng mayaman? Paano kaya kapag nalaman nitong anak siya ng bilyonaryo? Itatago pa kaya dito ang feelings nito? But it seems that Manuela was more than that. Hindi naman talaga nito habol ang pera. Tulad ng sinabi nito ay iba ang priority ng dalaga. Talagang hindi nito maisingit ang love life. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit biglang naging attracted ang pagiging persistent ni Manuela. Slowly, he's falling for her character. Kahit hindi dapat. Lumipas ang ilang araw at palagi nang nakamasid si Manuela kay Leon. Parang may kakaiba talaga sa mga kilos at pananalita ng lalaki. Halatang hindi ito sanay sa trabaho. Pero nakikita niya ang effort nitong matuto. Kung sino at ano man ang pagkatao nito, ay hindi na rin naman siguro mahalaga. Nararamdaman niyang mabait to. Kapag may ginawa lang itong hindi maganda, ay doon na siguro siya papalag. Pagmamatsyag lang siya sa mga kilos nito. So far, so good naman to. Biglang nagring ang kanyang cellphone kaya naputol ang daloy ng isip niya. Ang buyer niya ng kanyang kakao at dragon fruit ang tumatawag. Hello, Sir Lopez. Napatawag po kayo. Magandang umaga, Miss Manuela. Nakakahiya man pong sabihin to sa cellphone, pero sa susunod na harvest, baka hindi na muna kami kumuha sa inyo. Naniga siya sa kanyang kinauupuan. Bakit po? May nahanap to po ba kayong mas mura? Pwede po natin pag-usapan ng presyo, sir. Hindi kasi sa ganun eh. Titigil na kami sa negosyo namin. Balak na naming umuwi ng probinsya at doon na magstay. Wala nang mamamanish ng negosyo namin at ng mga anak ko ay nasa ibang bansa na. Bakit parang biglaan naman po ata, sir? Alam niyang maganda ang kita ng mga ito at stable ang negosyo. Halos 5 taon na silang magkakilala ni Mr. Lopez. Kasi personal na desisyon namin mag-asawa. Pasensya ka na talaga, Miss Manuela. Siguro makakahanap ka rin ng ibang buyer. Napatulala siya nang mawala ito sa kabilang linya. Pahirap pa nang maghanap ng buyer ngayon, lalo na at yung iba ay binabarat siya sa presyo. Inaasahan na niya si Mr. Lopez at kilala na niya ang mga ito. Pero wala siyang magagawa. Hindi niya pwedeng ipilit ang gusto. Naiiyak siya dahil malaking kawalan ng mga to sa farm. Okay lang yan, Manuela. Pagsubok lang to. Hingang malalim. Kailangan niya mag-isip ng ibang paraan para kumita pa rin ng farm. Ate Manuela! Narinig niyang sigaw ni Gerald sa labas. Biglang bumukas ang pinto sa back door. Bakit humahangos ka dyan, Je? Bad news po. Parang tinamaan ng sakit ang mga manok natin. Marami na po namatay. Nasa halos 100 na po. Mas lalo siyang napatigalgal. Hindi niya alam kung anong klaseng pagsubok tong dumating sa kanya. Pero bakit naman sunod-sunod? Bakit? Anong nangyari, Je? Mabilis siyang lumabas at nagtungo sila sa manukan. Nanlumo siya nang makitang nakaratay ang mga walang buhay na manok sa kulungan. Hindi ko rin alam, ate. Kahapon ay okay naman sila na pakainin ko. Pero ngayong umaga, pagbalik ko, ganito na nangyari. Hindi napigilang maiyak ni Manuela habang nakatingin sa mga alaga nilang manok. 2 kabuhayan agad nila ang bumagsak sa iisang araw lang. Alisin na ninyo yung mga patay na manok, baka maapektuhan pa yung iba. Agad siyang sinunod ng mga tauhan. Pagkatapos alisin ang mga namatay nilang alaga, ay nag-disinfect agad ang mga to. Buong maghapon naman siyang tulala sa sunod-sunod niyang mga problema. Hey,
Tawag sa kanya ni Leon. Napansin yata nito na tahimik siya buong maghapon. Alam ko na frustrated ka ngayon, Manuela. Pero pwede mo naman sabihin sa akin kung anong tumatakbo sa isip mo. Salamat. Parang kailangan ko nga ng kausap. Kanina tumawag din ng buyer ko ng kakao at prutas. Hindi na sila bibili ng mga prutas namin. Hindi ko na alam kung saan pa pwedeng maghanap ng client. Marami pa sa mga alaga nating manok ang nangamatay. Hindi ko alam kung paano ko pababawiin ang pagkalugi ngayon ng farm. Nakita niyang napayuko si Leon. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ano ang pwede kong gawin para matulungan ka? Wala. Kahit naiinis siya sa sitwasyon niya ay natawa siya sa tanong nito. Kaya ko naman to. Hindi naman to ang unang pagsubok sa buhay ko. Marami na akong pinagdaanan. Kinaya ko naman mag-isa lahat. Natawa siya pero tumutulo ang luha niya. Alam mo, simula nang mamatay sina tatay at nanay, sinolo ko ng lahat. Ako ang naiwan dito sa farm. Ang pinsan ko kung saan-saan napunta. Nung umuwi na siya, problema pa ang dala. Buntis na kasi. Hindi ko gusto ang triplets. Mahal ko sila. Pero minsan naiisip kong hanggang dito na lang siguro ako. Wala na akong magagawa. Kaya itong nangyayari ngayon, kailangan ko na naman harapin. Pero wag ka mag-alala. Hindi ko naman kayo itatanggalin sa trabaho. Kung hindi ko na talaga kayang magpasahod sa inyo, sasabihan ko kayo. I really admire you, Manuela. Hindi ako sanay na nakikita kang umiiyak. Kahit wala ka nang maipasahod sa akin, hindi kita iiwan. Tutulungan kita rito. Hindi naman kailangan, Leon. Okay lang ako, huwag ka mag-alala. Kakayanin ko to. Normal lang na panghinahan ako pero malalagpasan ko rin to. Napakatapang mo. Kung sana, ganyan din ako katapang. Wala sa sariling wika ng lalaki. Halata naman na duwag ka. Biro niya dito. I am. Walang direksyon ng buhay ko. Walang kinabukasan. I am lost. Hindi ko nga alam kung anong purpose ko sa mundo. I'm just here. Sunod-sunuran. People pleaser. I am nothing, Manuela. Kaya hanga ako sa'yo. Alam mo ang purpose mo sa buhay. And you're living with it. Nahiwagaan si Manuela sa sinabi nito. Parang may laman. Nabuhay muli ang kuryosidad niya sa pagkatao nito. Sa pa-English pa lang nito at kutis, duda na siya sa pagkatao nito. Pero sabi nga niya, hanggat wala itong ginagawang masama, hahayaan lang niya to sa farm. Nang mga sumunod na araw, tila napakahirap para kay Manuela ng buhay. Wala siyang mahanap na buyer. Nagising pa siya kinaumagahan na masama ang pakiramdam. Mamu, okay ka lang po? Tanong sa kanya ni Martin. Nakaupo siya sa may sofa at marahan niyang hinihilot ang kanyang sentido. Hindi na lang po kami papasok ngayon. Mukhang masama pong pakiramdam niyo. Wika ni Marcus. Huwag mga anak, okay lang naman ako. Magpapahinga lang ng konti si Mamu tapos magluluto na ako ng breakfast niyo. Maligo na kayo. Hinanap niya ang isa sa triplets at bigla itong lumitaw kasama si Leon. Hi. Bati ng binata. Masama daw ang pakiramdam mo. May dala na akong breakfast ng mga bata tapos may gamot na rin. Magpahinga ka na lang muna dyan. Ako na bahala sa kanila. Nako, nag-abala ka pa. Sino ba may sabi sa'yo na may sakit ako? Ako, Mamu. Narinig ko po kasi kagabi na parang hindi ka makatulog. Chinek ka po namin sa room mo. Mainit po kayo. Sorry po, Mamu. Naiiyak na wika sa kanya ni Marlo. Natouch naman siya sa sinabi nito. Pero sana hindi niyo na inabala ang Tito Leon niyo. Naku, okay lang. Walang problema, Manuela. Agap nito. Sobrang sama pa ba ng pakiramdam mo? Magpahinga ka na lang. Sinabihan ko na rin naman si Gerald at Boots. Alam na nila na masama pakiramdam mo. Sorry, naistorbo ka pa ng mga bata. Ganyan talaga mga yan kapag may sakit ako. Nangaabala ng mga tauhan dito sa farm. Okay lang, no worries. Binalingan nito ang triplets. Kids, after niyong maligo, nandito lang ang breakfast niyo sa mesa ha. Yes po, Tito. Halos sabay-sabay na sagot ng mga to. Lumapit si Leon sa kanya. Nakita ni Manuela sa mukha nitong nag-aalala to. You worry too much, Manuela. Maging mabait ka naman sa sarili mo. Mahirap na magkasakit ka. Paano ang triplets? Okay lang naman ako. Ang triplets lang ang inaalala ko. You're so selfless. Mga bata pa rin ang iniisip mo. Come here, kumain ka kahit konti para makainom ka na ng gamot. Napatingin lang siya kay Leon.
Parang may humaplo sa puso niya. Sa unang pagkakataon ay may nag-alaga sa kanya. Hindi mo naman kailangan gawin to, Leon. Hindi naman ako baldado. Kaya ko pa. Nagawa pa niyang magbiro. I know malakas ka, pero pwede ba once in a while hayaan mo rin na may mag-alaga sa'yo? Kinuha nito ang sabaw mula sa supot at inilagay sa bowl. Take this. Higupin mo at nang magkalaman ng mainit yung tiyan mo. Sinunod niya to. Parang gumaan nga kahit papaano ang pakiramdam niya dahil nagkalaman ng kanyang tiyan. Gusto mong kumain, Manuela? Konti lang. Pinaglagay siya nito ng rice sa plato. Pinagbalat pa siya nito ng orange. Maganda din tong orange. Kainin mo to. Pagkatapos, uminom ka ng gamot at bumalik sa silid mo. Hindi niya magawang magsalita. Parang may bumara sa lalamunan niya habang nakatingin kay Leon. Bakit, Manuela? May masakit ba sa'yo? Umiling siya. Naisip ko lang, matagal nang walang gumagawa ng ganito para sa akin. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging emosyonal. Maliit na bagay lang to, Manuela. Kaya ko naman na wala ang ibang tao, Leon. But seeing you doing these simple things for me, parang iba para sa akin. Hindi rin naman pala masama na maranasan kung pagsilbihan ako ng ibang tao kapag mahina ako. Lumapit si Leon sa kanya at marahan siya nitong hinawakan. Ang sarap mo ring alagaan, Manuela. I never thought that someone in this small farm there's a very selfless woman. May mga bagay kang pinarealize sa akin na hindi ko alam noon. Nakatitig to sa mga mata ni Manuela. Hindi niya alam kung anong nasa isip ni Leon. But she was seeing a clear feelings. Admiration. Nakita niyang napatingin si Leon sa kanyang labi. Napalunok siya. Wala sa sariling napapikit siya ng kanyang mga mata nang makita niyang papalapit ang mukha nito. Naramdaman na lang niyang nasa labi na niya ang mga labi nito. Hindi niya alam kung paano ang humalik, but he was a great teacher. Ilang segundo lang ay tumutugod na siya sa mga halik nito. Napakapit pa siya sa batok ng binata nang maramdaman niyang tila nanlalambot siya. Leon, paanas niyang wika nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang maghiwalay ang mga labi nila. Para siyang natauhan at napatanong sa kanyang isip kung bakit niya hinayaan na halikan siya nito. Bahagya niya itong itinulak. Nakatingin lang si Leon sa kanya. Para siyang aligaga, hindi niya alam ang gagawin. Manuela. Please, ayaw ko pang pag-usapan, Leon. Sorry. At mabilis siyang pumasok sa silid niya. Nagkulong si Manuela sa kanyang silid. Umiyak siya. Hindi niya gusto ang naging desisyon niya. Sa dami ng problema niya, naisingit pa niyang lumandi. Samantala, si Leon ay buong maghapon na tila wala sa sarili. Tulala. Hindi rin alam kung ano ang dapat niya gawin. Nagigilty siyang makita na nahihirapan si Manuela. Parang gusto na niyang bawiin ang plano ng daddy niya. Tito Leon! Narinig niyang may mga tumatawag na bata sa kanya mula sa labas ng tinutuluyan niyang kubo. Noong una ay hirap siyang mag-adjust sa kubo. Pero kalaunan, sa loob ng isang buwan mahigit niya sa farm, nakasanayan na niya ang simpleng buhay doon. At nagugustuhan na niya ang buhay niya ngayon. Paglabas niya ay nakita niya ang triplets. Mukhang malungkot ang mga to. Bakit? May problema ba? Tapos na ba ang klase niyo? Tanong niya sa mga to. May request po sana kami sa inyo, sabi ni Martin. Anong request ba ang gusto niyo? Toys? Hindi po. Huwag ka po sanang magagalit sa amin. Pagsisimula ni Marlo. Pero, pwede po ba na samahan niyo po kami? Wika ng bata at biglang tumigil. Tila nag-iisipan ang susunod na sasabihin. Samahan? Saan niya ba gustong pumunta? Gusto po namin ipasyal si Mamo. Kasi nakikita po namin lately na parang may problema siya. Nagkasakit din po siya. Ayaw po namin ma-stress siya eh. We think she needs to unwind. Maluhaluhang wika ni Marcus. Wala po kaming maisip na hingan ng tulong kundi ikaw. We doubted you dahil inisip namin na bad ka. But it seems you have a big and good heart. At nakita din namin na comfortable ka sa mamo namin. And sometimes you make her happy. Sabi naman ni Martin. Parang may humaplo sa kanyang puso pagkarinig sa mga sinabi nito. Tuluyan ang nagtiwala ang mga bata sa kanya. Okay, sige. Saan niyo ba gustong dalhin ng mamo niyo? May lagi po kami pinupuntahan na beach dito. Gusto po ng mamo ang beach. Kahit doon na lang po. Okay, if that's what you want. Pero can you promise me one thing? Ano po yun?
na hindi nyo iiwan ng mamo nyo. Naaalagaan nyo siya, okay? Promise po yan. At ikaw din po mag-promise ka sa amin na hindi mo sasaktan si Mamo. Real men don't hurt women. Hindi niya alam ang isasagot dahil alam niyang kapag nalaman ni Manuela ang totoong pakay niya, tiyak niyang masasaktan niya to. I promise, hindi ko sasaktan ng mamo nyo. Masakit sa loob ni sagot niya. Yay! Pumalakpak pa ang mga bata at yumakap sa kanya. Hindi niya inaasahan yon. Mahigpit ang yakap ng tatlo sa kanya. Bigla ay nakaramdam siya na tila nakauwi siya sa isang mahabang paglalakbay. Kami bahala sa'yo. Malakas ka na sa amin ngayon, Tito Leon. Ani Martin. Sana ikaw na lang ang daddy namin. Wala naman kasi kaming daddy. Ani naman ni Marcus. Para kang angel sa amin. Sabi naman ni Marlo. Napayuko siya. Naramdaman niyang nagiinit ang kanyang mga mata. Naalala niyang wala siyang ganoong kaklose na relasyon sa kanyang ama. Hindi niya ito niyakap kahit kailan. Niyakap niya ang tatlong bata. Hiling niya na sana ay siya na lang ang ama ng mga ito. Pagsapit ng araw ng Sabado ay naging okay na ang pakiramdam ni Manuela. Maganda ang gising niya. Ilang araw din na masama ang pakiramdam niya. Lumabas siya ng kanyang silid at nakita niyang nakaayos na ang tatlong bata. Mukhang may pupuntahan. Bakit nakagaya kayo? Saan ang punta niyo mga anak? Pupunta po tayo ng beach, Mamu. Nakangising wika ni Marcus sa kanya. Beach? Sino may sabi sa inyo? Busy pa ang mamo nyo. Pagbigyan mo ng mga bata, Manuela. Nang isang araw pa nagyayaya, kaso may sakit ka nga. Gusto din nila na mag-unwind ka muna. Kasabot ka nila? Walang tatao dito sa farm. Nakausap ko na sina Gerald at Boots. Niyaya ko nga sila pero wala daw tatao dito. Kahit tayo na lang daw muna. Gusto din nila na mag-relax ka saglit. Wala ka nang iisipin, nakapag-ready na kami ng mga bata. Idea ba ito ng mga bata? Yes, and it was a good idea. Huwag mo na silang pagalitan. They wanted to make you happy. Magbihis ka na, hihintayin ka namin sa labas. Nag-rent na din kami ng sasakyan para hindi na tayo mag-commute. Saan ka kumuha ng pera? Huwag mo nang problemahin yun. Tara na, let's enjoy this day. Huwag kang KJ. Sa labas na kami maghihintay. Sige na po, Mamu. Huwag ka na po magalit. Ungot naman ni Martin sa kanya. Napailing na lang siya at wala na siyang nagawa. Mukhang pinaghandaanan ng mga ito ang araw na yon. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at nagbihis. Paglabas niya ay nakasakay na sina Leon at ang mga bata sa sasakyan ni Tatay Boy. Talagang na-corner niyo ako Stop complaining, Manuela. Mag-enjoy ka na lang. Ani Leon. Sa driver's seat na din siya naupo. Hindi siya makatingin ng diretso dito. Naaalala niya ang halik nito. Iniwasan niya ito ng 2 araw at ngayong nakita niya ulit ito, na-realize niyang namimiss niya ang lalaki. Tahimik mo naman dyan. Puna ni Leon sa pananahimik niya sa sasakyan. May iniisip lang ako. Kung yung buyer pa rin, bukas mo na isipin. Mag-enjoy ka muna ngayon. Akala yata nito, buyer pa ang problema niya. Kung alam lang nito na ang mga labi na nito ang laman ng isip niya. You look good together, Mamu. Ani Martin. Kung may gusto kami na maging boyfriend mo, sana si Tito Leon na lang po. Sabi naman ni Marcus, ngiting-ngiti. Anong pinakain mo sa mga batang yan at grabe ang pangangampan niya sa'yo? Kayo ha? Ang bata-bata niyo pa kung ano-ano na pinagsasabi niyo. Saway niya sa mga bata. Nice girl like you deserves a good guy like Tito Leon. Gatong ni Marlo. Ang lakas ko naman sa inyo. Bigla na akong good guy. That's my boys. Masayang sabi ni Leon at nag-high five pa ang 4. Pinatulan mo naman ang trip ng mga bata, Leon. Iniwasan mo ako ng ilang araw at ngayon parang galit ka pa sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Masama nga ang pakiramdam ko. Baka makahawa ako sa inyo. So, hindi mo ko iniwasan? Bakit naman kita iiwasan? Tumingin to sa kanya. Dahil sa... Anito at ngumuso na parang hahalikan siya. Itigil mo nga yan, Leon. Dito pa talaga natin pag-uusapan yan na may mga bata. Halos pabulong na saway niya dito. Okay, mamaya pag-usapan natin kapag tayong 2 na lang. Makahulog ang wika nito sa kanya. Sinulyapan pa siya nito at nginitian. Pagkalipas ng ilang minutong biyahe ay nakarating sila sa beach resort. Kitang-kita ni Manuela na sobrang saya ng mga bata nang makarating sila sa beach. Mamaya na kayo magbabad sa dagat. Kumain muna kayo.
Sabi niya sa mga bata. Nilalagyan ni Leon ng hangin ang salbabida ng mga to. Maliligo na kami, Mamu, please. Ani Marlo na may pasayaw-sayaw pa dahil sa sobrang excitement. Kumain muna kayo kasi mamaya niyan wala na kayong ganang kumain. Binigyan niya isa-isa ang mga ito ng pinggan. Nakatingin na agad ang mga to sa dagat. Nilagyan niya ng kanin at ulam ang mga ito sa plato. Binigyan din niya ng pagkain si Leon. Thank you. Hindi talaga maitago ng mga batang excitement Sabi nito nang tanggapin ang bigay niya. Nabudol ka nga nila na ako daw ang igagala. Pero ang totoo, sila talaga yung mag-a-unwind. Mahilig ka pala sa mga bata, Leon? Dati, hindi naman. Pero napaka-cute kasi nilang tatlo. Magkakamukha pa tapos same din ng level ang kakulitan. Mabuti na lang, mabait ka at matyaga na tita. Hindi ka napapagod na alagaan sila. Hindi siguro mangyayari yon. Mahal ko silang tatlo na parang anak ko na rin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sila ang priority ko. Hindi rin kasi sila mahirap mahalin. I agree. Kahit ako nakakakilala ko lang sa kanila, magaan na agad ng loob ko. I oftentimes wish na sana anak ko sila. Gumawa ka na kasi ng sayo para may sarili ka na ring triplets. Biro niya dito, pero parang pinagsisihan niya rin dahil matamang tumingin sa kanya ang lalaki. One day kapag okay na ang lahat. Makahulog ang wika nito sa kanya. Medyo nailang siya sa mga titig nito na parang may gusto tong sabihin sa kanya. Let's go, maligo na tayo. Ubusin mo na yung pagkain at excited na silang maligo. Ayaw niyang i-entertain ang gusto nitong pag-usapan. Pinagmasdan lang ni Leon si Manuela habang busy ito sa pakikipaglaro sa mga bata sa dagat at buhanginan. He was enjoying watching her. Ang pangungulila niya dito dahil 2 araw siya nitong iniwasan ay nagamot na. Buo na ang desisyon niya. Aatras na siya sa kasunduan nila ng daddy niya. Sa halip na ilayo kay Manuela at sa mga bata ang farm ay tutulungan na niya ang mga to. Babawi siya sa kasalanan niya. Hindi man ganoon kalaking pera ang meron siya kumpara sa daddy niya, pero alam niyang sapat na yon para matulungan si Manuela. Magtatapat na siya ng totoo niyang pagkatao ngayong araw. Magtatapat na rin siya ng nararamdaman niya dito. Babayaran niya ang mga nawala sa farm nito dahil sa utos ng daddy niya. Alam din niyang ang daddy niya ang may kagagawan kaya nawala ng malaking kliyente ng prutas si Manuela. Kailangan niya itong tulungan na makahanap ng bagong susuplayan. Nilapitan niya ito nang makita niyang mag-isa na lang to habang nakatingin sa mga bata. Marlo, wag ka na lumayo pa anak. Dito ka na lang sa malapit. Anito sa bata. I can swim, Mamu. Giit ng bata at pinakitang lumalangoy ito. Wag na, dito ka na lang. Sabi pa nito. Bumalik naman ang triplet sa mas mababaw na parte ng tubig. Hindi ka na maliligo? Tanong niya nang makalapit siya kay Manuela. Okay na ako, magpapatuyo na lang at magbabantayan na lang ang mga bata. Ikaw, hindi ka pa yata naliligo. Mamaya ng konti. Naupo siya sa tabi nito. Napansin niyang parang nanigas si Manuela sa kinauupuan nito. Easy ka lang, hindi naman ako mangangagat eh. Tense ka naman agad, tatabi lang sa'yo. Hindi naman kita hahalikan ulit. Pwede ba? Wag mo na ulit manggitin yun, Leon. Bakit ayaw mong pag-usapan? Ayaw mo bang marinig ang dahilan kung bakit hinalikan kita? Ako kasi gusto kong marinig ang dahilan mo kung bakit gumanti ka sa halik ko. Leon, nadala lang tayo ng sitwasyon. Hindi ako nadala ng sitwasyon kung wala ako nararamdaman sa'yo. When I first saw you, I know you're special, Manuela. Kahit saan sigurong parte ng mundo, hindi na ako makakahanap ng katulad mo. Grabe ka magmahal sa mga bagay at taong mahalaga sa'yo. Ang farm mo, hindi mo binitiwan kahit na alam mong may malaking offer sa'yo. Ang pagmamahal mo sa mga pamangkin mo. You can let them go at mabuhay ka ng ikaw lang. Mahirap magkaroon ng anak pero tinanggap mo ang 3 bata. Walang tanong-tanong, niyakap mo sila ng buo. I want to be loved like that. At gusto kong suklian ng pagmamahal na yan ng parehong pagmamahal na kaya mong ibigay. I'm falling for you, Manuela. Pero hindi ko pa kaya magmahal ngayon, Leon. Alam mo kung gaano kadami ang problema na meron ako ngayon. Alam mo kung ano ang buhay na meron ako. Hindi ako nagmamadali. Kaya ko maghintay. Gusto ko rin patunayan sa'yo na karapat-dapat ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? I'm not at the best version of myself. Pero gusto kong maging better version ng sarili ko dahil sa'yo. Para sa inyo ng mga bata. Gawin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa akin, Leon. If you do that for others, you will end up hating yourself. Alam ko yan, but you inspire me. Nakikita kita bilang isang magandang halimbawa.
And I will start it by telling you the truth. Gusto ko na magpakatotoo sa sarili ko, Manuela. Please don't hate me. I will explain everything. Pero hindi pa man niya natatapos ng sasabihin ay nakarinig na sila ng sigaw. Diyos ko, ang mga bata! Anong boses ng isang babae. Pagkakita niya sa 3 bata na tila nalulunod ay agad niyang tinakbo ang mga to. May mga sumunod sa kanila para tulungan sila. Agad siyang niyakap ni Martin nang makuha niya ito sa tubig. Nakita niyang nakuha ng isang lalaki si Marcus. Si Marlo, tito! Umiiyak na wika ni Martin. Paglingon ni Leon ay nakita niyang hawak na rin ito ng isang lalaki. Walang malay si Marlo. Please God, no! Hiyaw ni Manuela sa kanyang isip. Naging mabilis ang mga pangyayari. Mabuti na lang at may nakastandby na ambulance sa resort. Agad na dinala sa ospital ang mga bata. Nagpapanik na si Manuela habang pinigmamasdan ang walang malay na bata. Iniwan muna niya kay Leon sa resort ang 2 pa sa triplets. Nang makarating sa ospital ang ambulance, ay sinalubong sila agad ng mga nurse. Kinuha ng mga ito ang walang malay na si Marlo. Sa sobrang kaba na nararamdaman ni Manuela, ay hindi niya magawang umiyak. Nakatingin lang siya sa walang manay na anak-anakan. Doc, please, gawin niyo lahat para maging okay ang anak ko. Wag po kayo mag-alala, Mrs. Kami po ang bahala. Dinala na sa emergency room si Marlo. Tila nakalutang si Manuela sa ere. Nakikita niyang tila nagmamadali ang bawat kilos ng lahat. Pero tila wala siyang nakikita. Wala siyang naririnig. Ang isip niya ay nasa bata. How did it happen? Please, Lord, maawa kayo. Hindi ko po kaya. Ikamamatay ko po. Dalangin niya sa kanyang isip. Mamo! Narinig ni Manuela ang boses ng 2 pang bata. Patakbong pumunta to sa kanya at niyakap siya. Kasama si Leon. Umiiyak ang mga to. Sumunod pa lang mga ito sa ospital. I'm sorry, Mamo. I'm sorry. Naririnig niyang wika ni Martin habang nakayakap sa kanya. Niyakap ni Manuela ang mga bata. Doon na bumuhos ang emosyon niya. Hanggang ilang pagsubok pa po, Lord, para mapatunayan ko sa inyo na malakas ako. Nakaya ko ang lahat ng to. Umiiyak na wika niya habang yakap ang 2 bata. Marlo is a fighter. He will get through this. Wika ni Leon na tumutulo na rin ang mga luha. Hindi ko kakayanin, Leon. Anya at naramdaman niyang niyakap rin siya nito. Ayaw niyang i-entertain sa isip niya ang mga negatibong bagay. Nandito lang ako. Hindi ko kayo iiwan. Anito sa kanya. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Matagal na hindi nakahinga ng maayos ang bata kaya nawalan ng oxygen ang utak niya. Hypoxia ang tawag sa kanyang kondisyon. He was in a coma. But there's a big chance na magising siya at makarecover. Ililipat namin siya sa ICU hanggat hindi siya nagigising. Paliwanag sa kanila ng doktor na ikinalumon ni Manuela. Hanggang kailan po siya sa ganong kondisyon, Dok? Kinakabahang tanong niya. Depende. Karaniwang case ay 3 to 7 days na koma ang pasyente. Let's just hope for the best. The child is fighting. Makaka-recover siya. I assure you that. Gawin po ninyong lahat para magising siya, Dok. But reality hit her. Kapag nalagay sa ICU si Marlo ay kakailanganin niya ang malaking halaga ng pera. Tiyak niyang magagalaw na niya ang savings na inipon niya para sa triplets. Mahahanap mo pa ang pera, Manuela. Mas mahalaga ang buhay ng bata. What's on your mind? Finances? Narinig niyang tanong sa kanya ni Leon. Wala, hindi ko na po problemahin ng pera. Mas mahalaga na maging maayos si Marlo. Is he okay, Mamo? Tanong ni Marcus. He will be okay. Bumaling siya sa binata. Leon, pwede bang dalhin mo na muna sa farm ang mga bata? They need to change and take a rest. Ako na lang ang mag-aasikaso dito. Are you sure you don't need any help? Tatawagan na lang kita. Ako na muna bahala dito. Please, tingnan mo muna ang mga bata sa bahay. Hindi sila pwedeng magtagal dito sa ospital. Okay, don't worry. If you need anything, tawagan mo lang ako. Tinignan ni Manuela ang 2 bata. Kids, sumama na muna kayo sa Tito Leon nyo. And please, wag nang pasaway, okay? Mag-behave kayo habang nandito si Mamu kasama si Marlo. Opo, Mamu. I'm sorry po. Niyakap siya ulit ng mga bata. It's okay, don't cry na. Pag-uwi ko, kasama ko na si Marlo. Please behave na lang habang wala ako. Nagpaalam na si Leon at ang mga bata sa kanya. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Habang inaasikaso si Marlo na ililipat sa ICU, ay hiningan na siya kaagad ng down payment ng hospital.
Private yon, kaya expected na ni Manuela yon. Nag-withdraw kaagad siya ng pera at nakita niya ang natirang pera sa kanyang bangko. Habang pabalik sa ospital ay nakabuo siya ng isang desisyon. Alam niyang mahirap at hindi madali, ngunit wala na siyang choice. I'm sorry, nanay at tatay. Kinabukasan ng mga bata ang nakataya. Umiiyak niyang wika habang naglalakad sa hallway ng ospital. Kailangan na niyang i-give up ang farm. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Mendres. Napatawag ka, Miss Lansing. May kasiglahan sa boses nito. Mukhang inaasahan na nito ang pagtawag niya. Kailangan ko po kayo makausap. Ibibenta ko na po ang farm. Mabigat ang bawat salitang binitiwan niya, pero wala siyang magawa. Pagkatapos mailipat si Marlo sa ICU, ay sakto naman ang pagdating ng attorney ng Primeland. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa pamangkin mo, Miss Manuela. Wika nito nang makalapit sa kanya. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, attorney. Same price pa rin po bang offer niyo katulad ng sinabi niyo sa akin nung huling punta niyo? Walang magbabago dun. May nais ka pa bang idagdag? Wala na po. Kapag nabayaran po ba ako, hanggang kailan kami pwedeng manatili sa farm? Sa ideya palang naaalis sila sa farm ay naiiyak na siya. Bibigyan namin kayo ng 1 hanggang 3 buwan. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kayo pupersahin na umalis agad. Magbibigay kami ng palugit. Sige po. Pumapayag na ako na ibenta sa Primeland ang farm. Pikit matang wika niya. Shoot! Napapayag ka rin namin. Dala ko na mga papeles dito para sa mas mabilis na transaction. Sa pagbabayad naman, kakausapin ka ulit ng mga taga-Primeland. May inilabas itong mga papel mula sa bag nito. Nakita niyang excitement sa mga kilos ng Ginoo. Hindi ito maganda o gaga sa pagkuha ng mga papel nito sa dalang bag. Nalaglag ang dala nitong folder at nagkalat ang laman niyon. Easy lang po, attorney. Hindi naman halatang excited kayo. Sarkastikong wika niya at tinulungan ito sa pagkuha ng mga nalaglag nitong gamit. Subalit natigilan siya nang mapatingin sa brochure ng Primeland. May 2 figura ng model na lalaki at babae doon. Sa lalaki siya napatingin. Ngayon? Anya sa isip. Modelo ba ito ng Primeland? Konektado ang lalaki sa Primeland? Sinalakay ng matinding kaba ang dibdib niya. Attorney, kilala niyo po to? Dinampot niya ang brochure at pinakita yun sa matandang lalaki. Pogi ano? Anak yan ang may-ari ng Primeland. Ginawa nilang model sa mga kondominium. Yan lang yata ang pakinabang niya sa negosyo nila, ang mukha niya. Anak ng may-ari ng Primeland si Leon? The voice inside her head is screaming. Parang gusto rin niyang sumigaw. Nanginginig siya. Hindi niya kailangan maging matalino para hindi mapagtagpi-tagpi ang lahat. Alam niya ang motibo at dahilan. Hindi niya pinahalata sa kaharap ang galit na nararamdaman niya. Ito ang mga papeles na kailangan mong pirmahan, Miss Manuela. Gusto mo bang pirmahan mo na agad ngayon? Parang sumakit pa ang ulo ko. Pwede po kayang basahin ko na muna to, tapos tatawagan ko na lang kayo kapag napirmahan ko na. Baka magbago pa ang isip mo niyan, ha? Hindi naman po. Hindi naman tayo nagmamadali at need ko rin mabasa to. Kukuha rin po ako ng sarili kong abogado kung sakali. Okay, reasonable enough. Thank you for calling me, Miss Lansing. I'll see you again. Sige po. Nanginginig si Manuela habang pabalik sa may ICU. Hindi muna siya pumasok sa loob. Nanghihinang napasandal siya sa pader ng ospital. Naiguyom niya ang kanyang kamao. Patuloy lang sa paglandas ang mga luha niya. You betrayed me. Sabi lang niya habang nasa isip niya si Leon. Lahat ng hinala niya ay talagang nagkatotoo. May dahilan pala ang mga pagdududa niya, pero binaliwala niya dahil nagtiwala siya dito. Nadala siya sa mga salita nito. Samantala sa farmhouse ay inasikaso ni Leon ang 2 bata. Tito Leon, sabihin niyo po sa akin kapag nagising na si Marlo, ha? Umiiyak na wika ni Marcus sa kanya. Oo naman, kayo unang makakaalam na gising na ang kapatid niyo. Ngayon pa lang, namimiss ko na si Marlo. Nagpray ako kay God kanina na iligtas lang niya ang kapatid ko, magpapakabait na ako habang buhay. Wika rin ni Mardin na hindi rin matigil sa pag-iyak. Dahil mga good kids naman kayo, makikinig si Lord sa inyo. Hindi niya papabayaan si Marlo. Halika nga kayo rito. Hag kayo ni Tito Leon para kahit papano, hindi na kayo malungkot. Lumapit ang 2 bata sa kanya at niyakap siya. Do you guys want to sleep? Pahinga na muna kayo. Samahan niyo po kami sa room namin, Tito. Request ni Martin. Okay, let's go. Dinala niya ang 2 bata sa silid ng mga to.
May 2 double deck sa silid ng mga ito. Ang bakante sa itaas ay nilagyan ng gamit ng mga bata. Kanya-kanyang higaan ang 2 sa higaan. "Huwag mo kaming iiwan, Tito Leo na." I will never leave you. Magpahinga na kayo. Saad niya at inlibot ang tingin sa buong silid nang may mapansin siya. Isang larawan ng pamilyar na babae. Saan ko nga siya nakilala? Anya sa isip at nilapitan ng larawan. Tititigan niya mabuti ang nasa larawan. "She's our mom." Narinig niyang wika ni Martin nang mapansin itong nakatitig siya sa larawan. Mami niyo na kapatid ng mamo niyo? "No, pinsan ng mamo namin. Pero parang kapatid na rin dahil dito rin siya tumira." Sabay na sagot ng 2. "Do you know her?" Hindi siya agad nakasagot. Parang nagkita na sila ng babae. Binalikan niya yon sa kanyang isip, ang isang alaala. Bakit malakas ang kutob niyang nagkakilala na sila ng babae? Summer 7 years ago sa Siargao. She was surfing and he was watching her. Kumaway ito sa kanya. "Gusto mo?" Alok sa kanya ng babae sa surfing board. "Nah, I'm good. I'm just watching the ocean." Saad niya dito. Nakita niyang sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa. "You like what you see?" Nakangising tanong niya dito. Napatingin siya sa mukha ng babae. She's pretty. Kakaiba ang ganda nito. "Do you have time tonight?" Mapangakit na tanong nito sa kanya. Alam na niya ang gusto nito. "Sure. Your place or mine?" "Saan mo gusto?" "I like my place better." May kinuha siya sa bulsa at binigay dito. "May spare key. Pumunta ka lang anytime you want. Hihintayin kita." Hindi nga siya binigo ng babae. Pumunta to. They had great times. Halos 2 linggo siya doon. Nag-enjoy siya sa company ng babae. She never gave her name. Hindi rin naman niya binigay ang pangalan niya dito. He likes it. The thrill of having a good time to a total stranger. Isa yung palatandaan na ayaw nila pareho ng commitment. Nang makabalik na siya sa Manila, nawalan na siya ng contact dito. Sinadya nila yun pareho. Alam niya kung ano lamang ang habol nila sa isa't isa. Naging mabilis ang tibok ng puso ni Leon sa mga bagay na naglalaro sa isip niya. Posible kaya yun? Isa lang ang tanging sagot sa katanungan niya. Nagbilang siya ng taon sa kanyang isip. Pwede niyang maging anak ang mga bata. DNA test, anya sa isip. Pero kailangan niya muna yung sabihin kay Manuela. Pero siguro ay saka na lang kapag nagising na si Marlo. His phone rang. Kinuha niya yon at nakita niyang kanyang daddy ang tumatawag. "Not now, Dad." Wika niya pero hindi pwedeng hindi niya yun sagutin. Napansin niyang nakatulog na mga bata. Sinagot niya tawag. "Hello, Dad." "Congrats, Leon. Job well done." Masayang wika nito sa kanya sa kabilang linya. "Congrats? Bakit, Dad?" "Binenta na ni Manuela Lansing ang farm niya. Hindi nga ako nagkamali sa pagkuha sa'yo." Hindi na niya pinatapos ang kung ano mang sasabihin ng kanyang ama. Pinatay na niya ang cellphone. "Shit, Manuela. Bakit binenta mo?" Mura niya at agad na pumunta kay Gerald. Pabantayan muna yung 2 bata, please. Kailangan kong pumunta ng ospital." "Sige pre, puntahan ko na lang sila. Ako na bahala. Tapusin ko lang tong ginagawa ko." "Ngayon na please, rush lang to." Tumango ito at tinapos na nito ang ginagawa. Kinuha niya agad ang motor at pinasibad yon. Kailangan niyang makausap si Manuela. Kailangan niyang mapigilan ito sa pagbenta ng farm. Alam niyang may kasalanan siya at dapat na maitama na niya yun. Kung wala lang aksidenteng nangyari, ay baka nasabi na niya ang totoo kay Manuela kanina. Sa bilis ng pagpapatakbo niya ay narating niya agad ang ospital. Dumiretso siya agad sa ICU at nakita niya si Manuela sa labas. Tila nakatulala lang ito. "Manuela!" Tawag niya sa babae na biglang nag-angat ng tingin. Nakita agad niya ang galit sa mga mata nito. "Manuela, bakit mo binenta ang farm? Kung gupit ka, pwede kitang..." Isang malakas na sampal ang nagpatigil sa kung ano mang sasabihin niya. "Traidor ka. Sa tingin mo hindi ko malalaman ang lahat? Traidor ka, Leon. Nagtiwala ako sa'yo. Handa na ako mahalin ka pero ito ang ginawa mo." She burst into tears habang pinagbababayo siya nito sa dibdib. Hindi siya gumagalaw. Tinatanggap niya lang ang lahat ng hampas at sumbat nito. Deserve niya yon. "Handa na akong tumaya sa'yo, pero traidor ka, Leon." "Please, pakinggan mo ako. Magpapaliwanag ako, Manuela." "Wag na, Leon. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Wala na akong tiwala sa'yo. Umalis ka na sa harap ko.
Umalis ka na please at huwag ka nang bumalik. Layuan mo na kami ng mga bata. I'm sorry Manuela kung nagpanggap man ako. Oo, inaamin ko yun. Pero lahat ng sinabi ko at naramdaman ko sa'yo ay totoo. Tinakpan ng babae ang tenga. Ayoko nang marinig. Ayoko marinig ang kasinungalingan mo. Umalis ka na. Ngayon din. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng polis. Wala na akong tiwala sa'yo, Leon. Layuan mo na ako. Umalis ka na. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang magpaliwanag dito pero naiintindihan niya ang galit nito. Hindi niya pwedeng ipilit ang sarili niya. I'm sorry. Anya at yumuko pero tumalikod na si Manuela. Naramdaman niyang lumayo na to sa kanya. Lumayo na ito ng tuluyan sa buhay niya. Eksaktong 4 na araw mula nang malunod si Marlo ay nagising na ito. Ayon sa doktor ay naging maayos na ang kalagayan nito at himalang walang kahit na anong damage sa bata. Walang pagsidlan ang saya na nararamdaman ni Manuela. Kahit sobrang dami ng problema na dumating sa kanya ay napatunayan niyang mahal pa rin siya ng Diyos. Diniring nito ang tanging panalangin niya. Gising ka na, Marlo anak. Namiss ka ni Mamo at ng mga kapatid mo. I'm sorry, Mamo. Kasalanan ko kung bakit nag-alala kayo. Umiling siya. Hindi anak, wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, gising ka na at umuwi ka na ulit si Mamo. Yun lang ang mahalaga. But you know what, Mamo? I saw Mommy in my dreams. Pinahid nito ang mga luha at ngumiti. She's so beautiful, pero umiiyak siya nang makita niya ako. Niyakap niya ako. Sabi niya, yakapin ko rin daw ikaw at ang mga kapatid ko. Sinabi niya sa akin na sorry daw kung nahihirapan ka ngayon. She's guiding us, and when I let her go, she told me that you should follow your heart. Huwag ka daw matakot magmahal, Mamo. She's crying while listening to Marlo. Bigla ay na-miss niya ang kanyang pinsan na itinuring ng kapatid. Buong buhay nila ay magkakampi sila. I will always follow my heart, Marlo. At kayo ang palaging pipiliin ko. No, Mamu. You deserve to be happy too. At kilala ko kung sino yun. Hindi na siya nakaimik. Nawalan na siya ng kontak kay Leon. Galit pa rin siya dito. Pero may bahagi ng puso niya na gustong makinig sa paliwanag nito. Ngunit natatakot siyang baka patawarin na pa niya ito sa kabila ng ginawa nito. At isa pa, kasado na ang deal. Nanalo na ang mga to. Makukuha na ng prime land ang farm niya. Lumipas pa ang 1 linggo na pananatili nila sa ospital nang tuluyang ma-discharge si Marlo. Tuwang-tuwa ang mga kapatid nito nang makabalik na to sa bahay. But when she come home, she felt so empty. Dahil alam niya sa mga susunod na buwan ay mawawala na sa kanyang lugar na yon. Mamo, nasaan na po si Tito Leon? Tanong sa kanya ni Marcus habang naghahaponan sila ng araw na yon. Natigilan si Manuela. Nagtataka yata ang mga ito na hindi nakabalik ang lalaki. Nag-resign na siya, anak. Hindi na siya babalik. May mga kailangang ayusin ng Tito Leon niya sa probinsya niya. Emergency rin. Pagsisinungaling niya sa mga to. Hindi na po siya talaga babalik. We miss him na. Umiling siya. Hindi na. Nandito naman ang Mamo. Ayaw niyo na ba sa akin? Of course not, Mamo. We just thought na magiging kayo ni Tito Leon. Akala namin may instant daddy na kami. Ani Martin. What? No, hindi niyo need ng daddy. Ako na mismo ang daddy at mommy niyo. Kinabukasan ay matamalay pa rin si Manuela. Parang wala siyang ganang kumilos. Naiisip ni Manuela ang mabilis na paglipas ng araw. Nakatingin siya sa bawat sulok ng kanilang bahay. How can she let go of their house? Puno yun ng alaala. Naputol ang kanyang pagbumuni-muni nang magring ang kanyang cellphone. Si attorney ang tumatawag. Yun na ang araw na pinaka-iniiwasan niya. Miss Dancing, I have a news for you. Hindi na itutuloy ng prime land ang pagbili ng farm nyo. Wika agad nito pagkasagot niya ng tawag. Po, bakit daw? Hindi niya alam kung matutuwa siya o ano. Bakit biglang nagbago ang isip ng mga to? I don't know. They just informed me na hindi na nila itutuloy. I'm so sorry. At nawala na ito sa kabilang linya. Napatulala naman si Manuela. Naglalaban ang damdamin sa kanyang kalooban. Kung hindi nabibilhin ay hindi mawawala ang kanyang farm. Pero paano na mga savings ng bata na nagalaw niya dahil pinambayad sa ospital? Si Tito Leon! Narinig niyang sigaw ni Martin mula sa sala. Napalingon naman si Manuela. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Mamu! Si Tito Leon! He's back!
Lumapit pa sa kanya si Marlo at hinila siya. Anong ginagawa niya dito? I don't know. Maybe he is back for you. Nakangiting wika sa kanya ng bata. Tumakbo ang mga ito at lumapit kay Leon. Nakatingin lang siya sa mga to. Nagtama ang tingin nila nang tumingin sa kanya ang lalaki. Lumapit to sa kanya. Manuela. Anitong tila nahihiya. Mamu, please talk to her. Papasok kami sa room, mag-usap kayo. Pakiusap ng mga bata sa kanya. Walang magawa si Manuela kundi pagbigyan ng mga to. Lumapit siya rito. Napansin agad niya ang eyebags ng lalaki. Mukhang wala itong tulog. Halata sa mukha nito na mukhang wala itong pahinga. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayaw na kitang makita? I'm sorry, Manuela. Tumawag kasi mga bata. Sinabi nila sa akin na may sakit ka daw, kaya pumunta ako dito dahil nag-aalala ako. Wala akong sakit. Hindi niyo nabibili ng farm ko, di ba? Wala nang dahilan para pumunta ka pa dito. I missed you. Nahihimigan ni Manuela ang lungkot sa tinig nito. I told my dad na wag nang bilhin ng farm. Pinaliwanag ko sa kanya kung gaano kahalaga sa inyo ang lugar na to. This is your home. Nagalit siya sa akin. I beg him na gagawin ko lahat. Wag lang niyang kunin ang lupain niyo. Sinabi ko sa kanya na minsan lang ako humingi ng pabor. Dahil minsan lang din ako magmahal. Ibigay na niya sa akin to. Lubayan ka na niya. Kayo at ang farm mo. Hindi ko kayang makita na mawala sa yung lugar na to, Manuela. Hindi mo ba alam na kailangan ko ng pera? Nasa inang savings ng mga bata kaya nagdesisyon akong ibenta na lang ang farm. Bakit ka ba nagdedesisyon na hindi ko alam? There is also the other reason why I'm here. I'm giving you all my savings para sa pag-aaral ng mga bata. Dahil may hinala akong mga anak ko sila. Kulang ang salitang nagulat si Manuela sa huling sinabi nito. Mga anak mo sila? Nababaliw ka na ba? No, I'm not. I met your cousin sa Siargao 7 years ago. We had good times. May nangyari sa amin dun. Pero hindi na kami nagkausap ulit dahil casual lang ang meron kami dun. I didn't even know her name. Hindi niya sinabi sa akin. We are total strangers. Nakilala ko siya dahil sa picture niya sa room ng mga bata. Nakita ko nung nasa ospital si Marlo. Pero hindi pa ako sigurado. I need to find out kung papayag ka na magpa-DNA test kami. Unti-unti ay binalikan ni Manuela ang araw na umuwi ang kanyang pinsan mula sa Siargao. Ilang buwan pagkatapos niyon, nagdeklara na tong buntis. Malaki nga ang posibilidad na si Leon ang ama ng mga bata. I don't know what to say, Leon. I know, but I am willing to support the triplets financially. Hindi ko sila aagawin sa'yo. Wala akong karapatan na gawin yun. And besides, nangako ako sa daddy ko na pupunta ako ng Amerika kapalit ng hindi niya pagbili sa farm mo. Matagal na niyang gusto na ipadala ako ron para pamahalaan ang negosyo namin dun. Just please, let me do the DNA test para makasiguro tayo na anak ko nga sila, Manuela. Wait, Amerika? Pupunta ka ng Amerika? Parang nagkaroon ng alarm ang buong katawan ni Manuela nang marinig ang lahat ng yon. Malayo yun. Kailangan kong gawin yun para sa kasunduan namin ni Dad. Kapalit ng hindi niya pagbili sa farm mo. Pero malalayo ka sa mga bata. What if anak mo nga sila? Puisit ka? Bakit? Naiinis ako sa'yo, Leon. Galit ako dahil kahit galit ako sa'yo, ayaw ko pa rin na umalis ka. Galit ako dahil natatakot ako na hindi na kita makita ulit. Bakit ginaganito mo ko? Dapat okay lang sa akin na umalis ka. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Niloko mo ko. Pero bakit ganito? Ayokong iwan mo ko. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako, Leon. Na pwede ako magpahinga dahil nandyan ka. Biglang tinawid ni Leon ang distansya sa pagitan nila at niyakap siya. I'm sorry sa lahat-lahat, Manuela. Sorry kung nagawa ko manloko. I am selfish. Hindi ko inisip ang ibang tao. Pero hindi mababago ang sinabi ko sa'yo. Lahat ng pinakita ko sa'yo, totoo. Totoong minahal kita. Sasabihin ko na sana sa'yo ang lahat pero nangyaring aksidente kay Marlo. I'm willing to give up everything at samahan ka na lang dito sa farm. Pero siguro nga tama ka. Hindi ko deserve ang tulad mo. You're too good for me. Masama akong tao. Pero willing kang lumayo para lang hindi mawala sa akin ang farm. You're willing to sacrifice your happiness para lang sa akin. Your happiness is my happiness, Manuela. Sapat na sa akin na makita ka masaya kahit ang kapalit nun ay lumayo sa inyo. Huwag ka na lumayo, Leon. I'd rather lose the whole farm than losing you. Hindi niya pala kaya. Napatunayan niya na genuine si Leon sa kanya.
Kaya nitong umalis at lumayo para lang manatili sa kanya ang farm nila. It was a proof na mahal siya ng lalaki. Hindi niya kayang mawala pa to. No, ayoko. This whole farm ay hindi lang basta lupa nyo. This is your core. Dito kayo nagsimula. Marami kayong alaala sa lugar na to. Even if I stay pero wala na ang farm nyo, hindi kaya ng konsensya ko. Mahal kita, Manuela, kaya gusto kong maging masaya ka palagi. Pero aanhin ko ang saya kung hindi ka kasama, Leon. Mahal kita. Hindi ko nasabi yun sa'yo pero mahal na rin kita. Natatakot ako na umalis ka. And I love you too. Marami akong natutuhan sa'yo. Tama ka nga. I need to grow. Para sa sarili ko at hindi para sa ibang tao. Maybe this is the right time for me to grow. Paalis man ako pero babalikan kita. Babalikan ko kayo ng mga bata. I'm sorry sa mga nagawa ko. I'm sorry kung nilasan ko ang mga manok mo. Papalitan ko lahat ng namatay na manok nun. Hindi na kailangan. I'm sorry din sa mga nasabi ko sa'yo. Talaga nasaktan lang ako sa nalaman ko tungkol sa'yo. Naiintindihan kita. Okay na ako na alam kong mahal mo ako. Hihintayin mo ako, okay? Oo, maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Bumaba ang mukha ni Leon sa kanya. Di naman niya ang halik nito. Hindi siya bumitiw dito. Lahat ng pangungulila at pagmamahal ay ibinuhos na niya dito. Yun na ang huling pagkakataon nilang dalawa. Hindi niya alam kung kailan ulit sila magkikita. Pagbalik ko, pakakasalan kita. Hindi ka na mag-iisa ulit. Pangako yan, Manuela. Naging mahigpit ang pagyakap nito sa kanya. Alam ni Manuela na may tamang panahon para sa kanilang dalawa. At siguro, hindi yun ngayon. Ang mga natitirang araw ni Leon sa Pilipinas ay inilaan niya kasama ang triplets at si Manuela. Sinulit niya ang mga natitirang araw kasama ang mga to. Isang araw sa bahay ni Leon sa Manila ay nilapitan siya ng kanyang daddy. Leonardo, tawag nito sa kanya. Nag-iempake na si Leon ng mga gamit na dadalhin niya bukas papuntang Amerika. Bakit, Dad? You need anything? Mukhang malungkot ang mukha nito. May kinuha ito sa bulsa. Isang papel. Ayoko na ako maging dahilan kung bakit mawawalay ka sa kanila. Ano to? DNA test result. The triplets was your son. Huwag ka nang umalis, anak. Dito ka na lang. Magpakatatay ka na lang sa mga anak mo. Isang bagay na hindi ko nagawa sa'yo. Noong nakaraang araw ay kinunan na nga nila ng sample ang mga bata at pina-DNA. Hindi niya alam kung paano nakuha ng daddy niya ang result, pero hindi na mahalaga yon. Dad. Naiiyak niyang wika nang nilapitan siya ng matanda at niyakap. Kahit sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo ay dito man lang makabawi ako, anak. Alam ko marami akong kasalanan sa'yo. Huwag ka nang umalis. Just stay. Sa pamilya mo at sa babaeng minahal mo. Nakita ko ang malaking pagbabago mo. It was more than enough. Kaya ako pumayag na wag na lang din bilhin sa kanila ang farm nila dahil nakita ko ang pagmamahal mo sa kanya. You were never like that. Pero dahil kay Manuela, sinubukan mong magbago. And I'm so proud of you, son. Pinanindigan mo sa tingin mo ay tama. Thank you, Daddy. Thank you. At niyakap siya nito. Habang yakap ni Leon ng ama ay para siyang naging bata ulit. Sabik sa pagmamahal at yakap ng isang ama. That day, something in him was healed. Siguro kapag nakatingin sa kanya ang batang siya ay masaya na to. Natupad na ang pangarap nitong mayakap ng kanyang ama. Sa farm ni Manuela ay ramdam ang kalungkutan. Ngayong araw ang flight ni Leon. Halos hindi na tumigil sa kakaiyak si Manuela. Ganoon din ang triplets. Mamu, hindi na ba talaga babalik si Tito Leon? Tanong ni Martin na umiiyak din. Niyakap niya ang mga to. Matatagalan pa, pero babalik din siya sa atin. Kailangan lang natin maghintay. Mamimiss namin siya. O bakit po kasi kailangan pa niyang umalis? Ani Marcus. Natutunan niya mula nang makilala si Leon na may mga bagay na mangyayari sa tamang panahon. Hindi pinilit. Kusang darating, kusang babalik. Wish ko sana hindi siya tumuloy sa pag-alis kasi wala kami dun sa Amerika. Alam kong mamimiss niya kaming tatlo. Wika ni Marlo. Aba, ang galing naman ng wish mo, tinupad agad ni Lord. Napalingon silang apat nang marinig ang pamilyar na tinig ni Leon. Si Leon, nakatayo sa kanilang likuran at nakangiti. Totoo ba itong nakikita ko? O dahil sa sobrang lungkot ay nag-hallucinate na ako? Totoo na to, mahal ko. Hindi ako umalis. I'm here to stay sa inyo, forever.
Lumapit to sa kanila at niyakap silang apat. Nagsitakbuhan ang mga bata at yumakap sa binti ng lalaki. Oh, Leon, akala ko matagal pa bago tayo magkita ulit. Sobrang saya ng puso niya nang mayakap ulit to. Bakit hindi ka umalis? What happened? Ano na lang ang sasabihin ng daddy mo? May inilabas tong papel. Dahil dito, nalaman niya tungkol sa pagpapa-DNA test natin. Kinuha niya ang result. 100% na anak ko nga sila, Manuela. Nagkatinginan ang tatlong bata. Rumihistro ang pagtataka sa muka. Ikaw ang daddy namin? Ani Marcus. Paano nangyari yun? Mahabang kwento mga anak ko. But we have a lifetime para magkwento ako sa inyo. Doble ang kasiyahang naramdaman niya. Kahit naman na may hinala na siya na positibo, iba pa rin kapag nakumpirma na. This calls for a celebration. Ikaw nga ang daddy namin. Thank you, Lord. Tuwang-tuwa na wika ni Martin. Isa-isang niyakap ni Leon ng mahigpit ang mga bata. Simula ngayon, wala nang pwedeng maghiwalay sa atin. Mabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko, mga anak. You have to. Marami na pong utang mo sa amin, Daddy. Kunwari ay nagtatampo ang mga to. Sa paanong paraan ako makakabawi sa inyo? Mary Mamu, pakasalan mo siya para makapagbayad ka ng mga utang mo sa amin. Wika ni Marcus na nakatingin sa kanya. Hindi naman parusa yun eh. Reward naman yun, mga anak. Bakit? Papayag na ba ako na magpakasal sa tatay niyo? Ligawan niyo muna ako ulit. Si Mamu pakipot pa, pero yung iyak niya kanina para talagang matutunaw na ang earth. Tumawa ang mga to. Sige lang mga anak, deserve naman ng mamo niyo ang maligawan. Basta tulungan niyo akong kumbinsihin siya na pakasalan ako Easy lang yun, Daddy. Kami bahala sa'yo. Ani Marcus. Sobrang saya ang nararamdaman ni Manuela habang nakatingin sa mga lalaki sa buhay niya. Ano pa nga ba ang mahihiling niya? Binigay ng Diyos ang matagal na niyang panalangin. Sobra-sobra pa. This is the perfect time para patunayan ko sa'yo na mahal kita. Pwede tayo magsimula ulit. Kilalanin palalo ang isa't isa, Manuela. Siyempre naman. Willing akong sumama sa journey mo. Sabay nating tuklasin ang mga bagay na kaya pa nating gawin. Kilalanin pa natin pareho ang mga sarili natin. It will take a long journey, mahal ko. Basta kasama ka, worth it ang lahat ng yun. Dinampian siya ni Leon ng mga halik sa labi. Hep, hep, hep! May mga bata po! Saway ni Marlo dito. Ngumiti lang to sa kanya at niyakap siya. Magkahawak kamay silang apat na pumasok sa bahay niya. Buong araw yung napuno ng tawa at saya. I love you, Manuela. Sabi ni Leon sa kanya habang nakatingin sa malawak niyang farm. Saksi ang lugar na yon sa kanilang simula at siguro hanggang sa kanilang wakas. I love you too, Leon. Forever and always. Makalipas sa mga sumunod na taon, mas naging stable ang takbo ng farm. Samantala, si Leon ay nag-take over sa pamamahala sa kumpanya ng daddy nito. Ngunit palagi silang naglalaan ng oras para sa isa't isa at para sa mga bata. Lalo na si Leon. Sa pagdaan ng araw, mas naging matibay ang relasyon nila, lalo na sa mga bata. Tinahak nila ang panibagong landas. Nagpakasal silang dalawa. Hindi madali ang bawat paglalakbay. May mga araw na hindi maganda, pero ang piliin nila palagi ay ang isa't isa sa panahon na mahirap. Sapat na dahilan na yon para mas tumibay ang kanilang pagmamahalan. Manuela gave birth to a baby girl. Kambal din. Masayang isipin na ang kanilang maliit na tahanan ngayon ay isa ng malaki at masayang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.